Ang lungsod ay talagang puno ng daya. Hindi ka pa ba nakakita ng sapat? Marami na akong nakita. Dahil lumabas ka, ayusin na natin ang score. Ano ang sinabi mo? Hindi ko narinig. Sabi ko, ayusin ang score. Ito ang pera mo. Magkunwaring walang nangyari. Sapat na ba iyan? Sa tingin mo sapat na ang maliit na halagang ito para palayasin ako? Kinuha mo ang aking pagkabirhen. At kagabi, PhD, binabalaan kita. Huwag mo akong siraan. Kagabi, ang unang pagkakataon lang ang kusa kong ginawa. Pagkatapos noon, ikaw ang nagwala. ang sining ng dragon ng apoy. Kahit na ito ay isang napakalakas na yang teknik, walang kinakailangan na panatilihin ang pagkabirhen. Ano ba talaga ang nangyari kagabi? Bakit bigla akong nawalan ng kontrol? Magaling ang memorya ng babaeng ito. Ano ang sinabi mo? Wala. Gusto lang kitang tanungin, bakit kagabi? Hindi mo ba nakikita? Dinoga ako. Mura bang droga ang gawa ng pamilya mo? Ha? Ano ngayon? O inilipat mo ang epekto sa akin? Teka, anong ibig mong sabihin? Talagang iba ang gamot kagabi. Ngayon mo pa ba iisipin iyan? Ang bagay ay, hindi ko talaga. Ano ang gusto mo? Mas maraming pera? O gusto mong ako ang managot? Sige, papunta na ako. Kung may problema, puntahan mo ako sa kumpanya. Ang pangalan ko ay Suyuni. Suyuning, ha? Ako naman si Jiang Wuyu. Ang gulo ng sitwasyon. Naano ako ng sumpang pag-ibig. Nakakahiyang ang banggitin. Amo, ito ba ang ibig mong sabihin ng paggawa ng malaking hakbang? Tigilan mo ako. Nalaman mo na ba ang tungkol sa taong pinasuri ko? Natagpuan ko na siya. Su Yuning, CEO ng Qingyan Biotechnology. Ang taong nagstay sa room 302. Kagabi siya iyon. Iyon lang? Mayroon pa. Kagabi nag-order siya ng express delivery at pagkatapos, siya at ang delivery guy ay nagstay sa hotel buong gabi. Huwag kang makialam sa hindi mo dapat. Amo, hindi ko iyon inimbestigahan. Ikaw ang nasa balita. Ang mga tao sa internet ay naghahanap ng delivery guy kagabi. Ano? Tingnan mo mismo. Hindi masama. Nakuha lang ang side profile niya pumasok. Isang paliwanag lang. Ang babaeng iyon ay may tadhana ng water destiny mula sa extreme yin stream. Kaya pagkatapos ng isang beses na iyon, may sensory connection na nabuo sa akin. Kaya hindi ako na love curse. Siya ang nagpasa ng pakiramdam ng sumpang pag-ibig sa akin. I see. Amo, ano ang gagawin natin ngayon? Gaano karami ang narinig mo? Kakabalik lang mula sa delivery. Wala akong narinig. Amo, so itong perception transfer ibig sabihin ba na mula ngayon, kahit anong gawin ni Miss Su, maaaring makaapekto sa'yo? Ibig sabihin, nung marinig ko ang pangalan ni Miss Su, alam kong siya ay isang disenteng babae. Hindi siya gagawa ng anumang walang ingat. Sana nga. Sa ngayon, ang tanging paraan ay makuha ang Black Dragon Chamber na bayaran ang 70 milyon na utang nila para magpatuloy sa pag-unlad ng produksyon ng Life Essence. Ito ang pinakamalaking hiling ng aking ina bago siya namatay. President Su, late ka ngayong gabi. Pasensya na, President Sun. May traffic sa daan. President Su, ang ating President Son ay ang pinakamahusay na marunong gumalang sa isang babae. Pero ayon sa patakaran, ang pagiging huli ng 1 minuto, kailangan mong uminom ng 1 baso bilang parusa. Tigilan mo na ang kalokohan. Bilisan mo at ibuhos kay President Su ng 1 basong puno. Oo. President Sun, ngayon pumunta ako para talakayin ang dating utang ng chamber. Hindi ako nagkukulang ng pera. Pero, President Su, hindi mo man lang bigyan ako ng ganoong respeto? Inom ako. President Su, talagang marunong kang uminom. Gaya ng inaasahan mula sa ating Hai Cheng, ang pinakapambihirang babaeng negosyante. Chairman Sun, nililibre mo ako. Ang dating utang na 70 milyon. President Su, may 2 pang baso. Basta't maubos mo ang 2 basong ito. Sana'y tutuparin ni Chairman Sun ang kanyang salita. Chairman Sun, ayos na ba ngayon?
President Su, huwag kang masyadong mainipin. Ang chairman namin ay pumayag lang na inumin mo ang 3 basong ito upang bigyan ka ng pagkakataong makipag-usap. Ngunit hindi siya tiyak na nangako. At saka, hindi ganito makipagnegosyo si President Su. Hindi ka pa kumakain kahit isang subo at humihingi ka na ng 70 milyon. Ang laki naman ng gana mo. Ikaw, Huwag kang magalit. Hayaan mong ibuhos ko ng isa pang baso para kay President Su. Ngayong gabi, dahan-dahan tayong uminom at dahan-dahang mag-usap. kahit uminom ako ng hangover pill bago, pagkatapos ng sunod-sunod na 3 baso ng Baijiu, bakit wala akong nararamdaman? Chairman Son, sa tingin mo, ay tanga ako. President Su, mayroon ka bang maling pagkakaintindi sa akin? Saka magsasalita ako ng tuwiran. Ngayong gabi, Chairman Son, balak mo bang bayaran ang utang? Kaya si President Su ay nagdududa sa aking integridad. Sana maintindihan ni Chairman Son. Ikaw ang may utang. Matagal ko nang naririnig na si President Su ay may magandang tolerance. Ngayong gabi, kung si President Su ay kayang uminom hanggang sa matumba kaming lahat, ang checking ito na 70 milyon ay magiging iyo. Si, Tagapangulong Sun. Isang toast sa iyo. President Su, malakas ka sa alak. President Su, gusto rin kitang i-toast. Napakabata mo pa, nagpapatakbo ng isang malaking kumpanya, walang mga koneksyon. Hindi madali. Sa tingin ko ang aming amo ay ang tamang tao para sa iyo. Masyado kang madaldal, hindi ba? Ang aking mga subordinates ay hindi marunong magsalita. Patawarin mo sila, President Su. Kung gayon, tatanggapin ko ng may pasasalamat. Pasensya na. Kailangan kong pumunta sa banyo. President Su, hayaan mo akong tulungan ka. Hindi na kailangang abalahin si Chairman Sun. Sa tingin ko, dapat ay okay nang walang tulong. Amo, hindi ko inaasahan na ang babaeng ito ay may ganitong taas na tolerance sa alak. Oo, pagkatapos ng ilang baso na ito, halos kalahating kilo na iyon. Hindi pa siya naaapektuhan. Ito ay wala. Kaming 3 ay hindi pwedeng hayaang talo tayo ng isang batang babae sa pag-inom, di ba? Sige, magpakuha ng 5 bote pa. Sige, Anong nangyayari? Bukod sa pag-iinit sa lalamunan ko kapag umiinom ako, bakit hindi pa rin ako nakakaramdam ng kahit ano? Bahala na. Kailangan kong makuha ang pera pabalik na yung gabi. Tagapangulong Sun, ano ang problema? President Su, ang iyong tolerance ako, si Sun, ay humahanga dito. Hindi na talaga ako makainom pa. Paano kung magbuhos ako sa inyo ng isa pa? hindi. President Su, maawa ka naman. Kung gayon, Tagapangulong Sun, naging masaya ba ang inuman mo ngayon? Ikaw. Bahala ka. MS, so, gaano karami ang ininom mo? May ginawa ba sila sa'yo? Ayos lang ako. Iyan ang tinatawag mong ayos. Para kang naglalakad na wine cellar. Naamoy kita mula sa 1 milya. Sobra ba iyon? MS, so. Ilang daliri ang itinaas ko. Tigilan mo ang kalokohan. Hindi ako lasing. Sobrang alerto ako. Ano? Si Chairman Sun. Nakahiga siya sa pribadong kuwarto. Una, ihatid mo ako pabalik sa kumpanya. Papuntahin ang production department na magdala ng pinakabagong schedule ng produksyon sa aking opisina. Si Chairman Sun ng Black Dragon Chamber of Commerce ay sikat sa kanyang kakayahang uminom. Talaga bang nadaig siya ni MS? So, imposible iyon. Si Chairman Sun ay isang Diyos ng pag-inom. Mukhang okay siya. Diyos ko, nasuka ko lahat ng kinain ko kahapon. Siguro iyong restaurant kanina. Gumamit sila ng gutter oil. Imposible, sir. Sa iyong antas ng paglilinang, paano magdudulot ng ganito kalaking pagsusuka ang konting gutter oil? Baka naman nalason ulit si Miss Su sa pag-ibig. Naiintindihan ko na. Nagde-detox ka. Mga komplikadong lason ay madalas nangangailangan ng pinakasimpleng solusyon. Tumahimik ka, hindi ako nalason. Hindi na lason? Ano ang problema mo? Ang babaeng iyon siguro ay lumabas at uminom. At marami ang ininom. Mabuti iyan. Mabuti? Ano ang mabuti? Wala akong alkohol sa sistema ko. Hindi ko ito maalis. Kaya kailangan ko na lang tiisin? Masama pa rin. Pakiramdam ko. Xiaojiang, Tianxing, wala munang pahinga. Ang Songjiang Road ay maraming order. Kulang kami sa tao. Kayo 2 muna ang pumalit. Si, sir.
Sir, makipagtulungan po kayo sa pagsusulit. Okay, hipan muli. Sir, ang kapatid ko ay hindi talaga uminom. Malapit na tayong maubusan ng oras. Sir, hindi talaga ako uminom. Makakapaghipan ako ng 100 beses, ganun pa rin. Pabalik-balik ang daan mo rito, at malabo ang pagsasalita mo, at sinasabi mong hindi ka uminom, alin ang mas mahalaga, pera o kaligtasan? Wala talagang reaksyon. Oh, sir, amuyin mo ang kapatid ko. Walang amoy ng alak. Sira siguro ang breathalyzer. Dadalin ko kayo sa ospital para sa blood test. Kailangan nating maging responsable para sa lahat. Brod, magde-deliver muna ako ng orders. Ikaw na ang bahala dito. Anong sige? Tingnan mo ako, at ikaw magde-deliver. Pre, talagang napagkamalan kita. At maayos din ang blood test mo. Pero, bawat pamilya ay may sariling problema. Dapat kang magpahinga ng higit simula ngayon. Pasensya na sa abala. Ginoo, kumusta ka? Ayos lang ako. Nag-donate lang ng ilang boteng dugo, walang problema. Mabuti naman. Siya nga pala, na-check na namin si Shadow. Miss Sue, umiinom siya ngayong gabi. 4 na tao. Uminom ng 13 bote ng Baijiu na 53% alcohol. 3 doon ay 1 litrong bote. Matalino siyang uminom. At ngayon, Si Miss Sue ay bumalik na sa opisina para mag-overtime. Ginoo. Bye. Anong problema? Huwag mo akong takutin. President Su, ito ay mula sa production department. Ang planning document nakakadating lang. Ganun ba? Ang lakas ng amoy ng alak, at si President Su ay walang epekto. Imposible, na si President Sun ng sikat na Black Dragon Chamber, ay bumili ng peking alak para makatipid. Kaya ito ang planning document na isinumite nila. President Su, Wala ng oras. Bahala na, ako na ang mag-revise. Maghanda ka para sa pulong bukas ng umaga. Kailangan nating magsimula ng production sa loob ng 3 araw. oo. Siya nga pala, President Su, may iba pa bang utos? yung hangover remedy na binili mo para sa akin dati, nakatulong ng malaki. Bilhan mo ako ng marami. Oo. MS, Su. Nandito na ang lahat. Pero, baka dapat ka munang magpahinga, magdamag kang gising. Ayos lang ako. Ilabas muna natin ang production plan. Yan ang pinakamahalaga, kakaiba. Dati, kapag magdamag na gising, sa oras na ito ay hilo na ako. Pero ngayon, pakiramdam ko punong-puno ako ng enerhiya. Saka, naiproseso na ba ang cheque kagabi? Na-clear na po. Mabuti. MS, Su. May isa pa pong bagay. Ano iyon? Yung insidente noong isang gabi, kumalat na sa social media. Ang reputasyon ng kumpanya ay naaapektuhan. Ang comment section ng official account natin ay puno ng bayad na trolls. Ano? Tungkol ito sa iyo at sa delivery guy noong nakaraang gabi. Yung balitang iyon, hindi ba ito na-suppress? Malamang, may nag-leak, may nagmamanipula sa likod. Sinusubukang sirain ang production plan natin. Naiintindihan ko. Tungkol sa nalalapit na produksyon, may mga ideya ba ang sinuman? Magsimula na tayo. Kapag nagsimula na ang produksyon, hindi na ito mapipigilan. Sa halip na magmadali sa produksyon, bakit hindi linawin muna ang sitwasyong kinasasangkutan mo at kontrolin ang backlash online? Tatanungin kita, bibili ka ba ng produkto mula sa isang tao na may one-night stand sa isang delivery guy? Anong ibig mong sabihin? Wala akong ibig sabihin. Binabanggit lang ang mga katotohanan. Ngayon, ang CEO ng Qingyan at isang delivery guy. Na may one-night stand ay nasa lahat ng balita. Miss Sue, ano sa tingin mo ang mga consumer ang iisipin tungkol diyan? Akala lang nila, ang pagbili ng produkto mo ay para silang nakikipagtransaksyon sa isang babae na nakikipagtalik sa mga delivery guy kasing mura niya. Su Qingfeng, sino ang nagpapasok sa'yo sa kumpanya? Inimbitahan namin si Mr. Su rito. Siyempre, akala mo ba manonood lang kami habang sinisira mo ang kumpanya? Tama, pinasadsad mo ang kumpanya. Anong karapatan mong manatiling CEO? So Yuning, iminumungkahi kong mag-isip ka ng mabuti. Kahit pilitin mong ituloy ang produksyon, sa oras na lumabas ang produkto sa merkado, sa tingin mo ba, hindi kikilos ang pamilya Feng? Pinayagan ka ni Young Master Feng na kumita, pero iginigiit mong hawakan ang patent. Kung hindi iyon paghahanap ng gulo, ano pa?
Ang mga patent para sa Qingyan at Qingyan Life Elixir ay iniwan sa akin ng aking ina. Kahit isang araw mag-bankrupt ang kumpanya, wala kang karapatang makialam. Su Yuning, ikaw na pokpok. Kasing mura ng nanay mo. Wala kang karapatan husgahan ang nanay ko. Tungkol sa pagharang mo sa produksyon, subukan mo lang. Tingnan natin kung papahalagahan ko pa ang dati nating samahan. Ikaw, Mr. Su, ano ang gagawin natin ngayon? bakit magpapanik? Maaring may pera siya, pero makikita natin kung makukuha ba niya ang mga hilaw na materyales. President Su, ano ang gagawin natin ngayon? Sagutin ng apoy ang apoy. Ano? Yung delivery guy noong isang araw nagawa mo bang alamin ang tungkol sa kanya? Sasabihin ko sana sa'yo. Ang pangalan niya ay Jiang Bei. Nagtatrabaho siya sa delivery station sa Yuansheng Road. Si Ginoo, nakatulog ka ba? Kahit kaunti? Tanungin mo na lang yung babaeng iyon kung nakatulog siya. Nakalimutan ko. Pero sa kalagayan mo, Pagkatapos uminom ng ilang libra ng alak at magtrabaho magdamag, ano bang inaasahan mong estado ko? Ginoo, medyo mainit ang ulo mo. Totoo yan. Kahit na Diyos hindi makakayanan ang ganitong pagtulak. Tianxing, sabihin mo sa akin, naghahalucinate na ba ako? Ginoo, nandito na siya. Miss Su ay nandito na. Anong ginagawa mo dito? kailangan kitang kausapin. Sumama ka sa akin. Anong ibig sabihin niya? Anong implikasyon niya? Gusto niya sumunod ako dahil lang may kailangan siya? Ginoo, kumalma ka. Miss Su ay, pagkatapos ng lahat, ang unang babae mo. Ano bang problema sa ugali ng babaeng iyon? Baka iniisip niya na ang hangover cure ay epektibo kaya ako nagising. Si Shadow ay nakaalam na si Miss Su ay nagpabili sa assistant niya ng maraming hangover remedies kagabi. Hindi ko nasabi sa iyo noon, pero hindi ko inasahan na mahuhulaan mo. Buong gabi kang gising. Ano sa tingin mo, President Su? Tama na, wala akong oras para dito. Ang kwento natin ay nasa balita. Kailangan kong magpaliwanag ka. Magpaliwanag? Wala akong itinatago. Ano pang dapat ipaliwanag? Pakasalan mo ako. Tulungan mo akong magpaliwanag bilang asawa ko. Ikaw, ano ang sinabi mo? Tungkol sa nangyari noon, ako na ang umako ng responsibilidad para sa'yo. Ngayon ikaw naman ang umako ng responsibilidad para sa akin. Tungkol ba ito sa ilang libong iyon? Ito ang pera mo. Magkunwaring walang nangyari. Pwede na yon, di ba? Ha ha ha, Su Yuning, paano mo nasasabi ang isang bagay na napakawalang hiya? Dagdagan ko ng 5 milyon. Mukha ba akong kulang sa pera? Kahit ito ay isang romantikong pagsubok, ang simula nito ay medyo kakaiba, di ba? Itong lalaki, bakit mukha siyang may hangover? Totoo ba ang sinabi niya? Noong gabing iyon, nailipat ko ba sa kanya ang epekto ng droga? Baka hindi lang dahil sa droga, kundi dahil uminom ako at nagpuyat kagabi. Bakit ka palihim na nakatingin sa akin? Tinitignan ko ang asawa ko. Bakit ko kailangan sumilip? Itama kita. May kontrata tayong relasyon. Oo, asawa sa kontrata. Ngayon, sabihin mo sa akin, paano mo gusto na tulungan kitang linawin ang mga bagay? Simple lang, umuwi ka lang sa akin at gumawa tayo ng video. Hindi ko sinabi sa lahat dati, pero sa totoo lang, kasal na ako. Ito ang asawa ko. Jiang Bei. Kumusta kayong lahat? Ang pangalan ko ay Jiang Bei. Ako ang asawa ni Yuning. Ako rin ang kilala online bilang ang bida sa isang gabing iyon. Ito ang sertipiko ng kasal namin. Matagal na kaming nagmamahalan. Hindi namin naipahayag ang kasal namin dati dahil ayaw kong ang atensyon ng lahat ay nasa personal kong buhay pag-ibig. At ito ay paraan para protektahan ang asawa ko. Sana ang mga netizens ay tingnan ito ng makatwiran at hindi gamitin ng mga taong may masamang layunin. Sino ang mag-aakala na ang asawa ng dakilang Su Yuning ay isang maliit na delivery guy lang, nagmamahalan ng maraming taon. Kahit na minana niya ang Qingyan Group, hindi niya pinabayaan ang minamahal niya. Nakaka-touch. Ganun pala, nagkamali tayong lahat. Ang kwento ni President Su at ni Mr. Jiang ay sobrang nakaka-touch. Kung magsisimula akong mag-deliver ng pagkain ngayon, huli na ba? Gusto kong pakasalan ang isang mayaman at magandang babae tulad ni Su Yuning. Amo, talaga bang pinakasalan mo si Miss Su? Kung gayon, ang pagkakakilanlan mo. Hindi pa niya alam. Tama, isang nakatagong dragon.
nagtatago sa isang delivery station. Ano ang silbi ng pag-alam? Ano ang sinabi mo? Ibig kong sabihin, napakalayo ng paningin mo. Kapag si Miss Sue mamaya malaman kung sino ka talaga, magugulantang siya ng sobra. Itong babaeng tanga. Amo. Anong nangyari kagabi? Nasaan si Su Yuning? Amo. Nawalan ako ng malay kagabi. Naalala ko na sa wakas ay binigyan mo siya ng tseke at umalis siya. Umalis, lumabas. At ano pa, amo? Para bang walang nangyari? Natroma pa rin ako. Nanaginip ako tungkol sa pag-inom. Sa buong buhay ko, ito ang unang pagkakataon na napahiya ako ng sobra ng isang babae. Sumusumpa ako na maghihiganti ako. Amo, kaya mo ba? Mag-isip ka muna, amo. Kaming tatlo ay talagang hindi kaya siya. At sa pagkakataong ito, hindi na namin kayang maglabas ng 70 milyon ulit para lang makasalo siya ng hapunan. Mukha ba akong tanga? Gawa ba siya sa ginto o diamante? Nagkakahalaga ng 70 milyon? Amo, ano ang ibig mong sabihin? Kaming tatlo ay hindi kaya siya, pero may iba. Oh, amo, narinig ko. Gusto ni Suyuning na magsimula ng produksyon ng mga bagong produkto. Ayan na, mas mabuti sila kaysa sa atin. Kailangan nating magsama ng iba para sa pagbagsak. Uy, CEO Joe? Ikaw at ako lang. Sasabihin ko sa iyo, ibang klase ang babaeng si Su Yuning. Ano ang sinabi ng mga tagapagtustos? Kahit papaano, nakaamoy sila na kailangan namin ng agarang produksyon at nagkaisa para itaas ang presyo ng mga hilaw na materyales. Ang presyo namin sa pagkakataong ito ay para makapasok sa merkado, kaya paulit-ulit naming binawasan at hindi na kayang bayaran ng kumpanya ang mga pagkalugi. Hindi natin sila pwedeng hayaan na manloko sa atin. Presidente Su, isang tagapagtustos ang nasa linya. Sige, Presidente Joe. Oo. Salamat. Ipapasa ko kay Presidente Su. Ano ang nangyayari? Presidente Su, si Presidente Joe mula sa Baicheng. Sabi niya, maaaring pag-usapan ng presyo at maaaring mas mababa pa sa unang alok. Ano ang kondisyon? Ilang mga tagapagtustos ang gusto. Imbitahin ka para pag-usapan ng personal ngayong gabi. Ano sa tingin mo? Gusto nila. Uminom kasama ako. Oo, ganyan ang tunog. Presidente Su, pupunta ka ba? Sabihin sa kanila na ihanda ang kontrata. Kapag ibinigay sa atin sa isang pilak na pinggan, magiging tanga tayo kung hindi natin ito kukunin. Ang babaeng si Su Yunin, akala niya kaya pa niyang simulan ang produksyon. Ano mang gusto ni Young Master Feng, sino ang maglalakas na pigilan ito? Siya, si Su Yunin. Hindi man lang alam ang kanyang lugar. Sa dami natin, hindi ba natin kayang pabagsakin ang isang maliit na babae? Gusto niyang magpadala kami sa halaga ng gastos. Ang kontratang ito, kailangan pa niyang magkaroon ng kakayahan para makuha ito mula sa atin. Ginoo, tungkol kay Miss Sue, kailangan pa ba nating magbantay sa kanya? Hindi na kailangan. Hindi naman yan umiinom araw-araw. Nadodroga siya araw-araw. Bumubuo ng perception link sa kanya. Nagsasalikop ang mga kapalaran, kumpleto ang inyang at 5 elemento, lumalabas na isang mortal na pagsubok. Pero sa iyo naman siya, pagkatapos ng lahat. Hindi ba dapat nating alagaan siya ng higit? Ano bang dapat alagaan? Tama, dahil nandito ka, bakit pa natin siya aalalahanin? Ginoo, ano na naman ang nangyayari? Uunahin ko ito. Hindi naman ninyo ako lolokohin na inom ng isang maliit na babae, di ba? Dahan-dahan lang, Miss Su. Hindi namin kaya ang alak. Miss Su, talagang hindi ko na kaya. Ito ang kontrata para sa iyo. Maawa ka naman sa amin. Tapos na kayo? Hindi pa ako tapos. Sa tingin ko, ang presyo ng mga hilaw na materyales ay mapag-uusapan pa. Ginoo, talagang ginagawa niya yan. Malamang nalaman na nito. Ang pag-inom mag-isa ay okay lang. Mas malala pa siya ngayon kaysa dati. Ginoo, ano ang gagawin natin ngayon? Ihahatid kita para magpahinga. Ako. Kailangan kong hanapin siya. Ginoo, may mga taong nagbabantay kay Miss Sue. Magiging maayos siya. Okay siya, pero ako hindi. Natatakot ako pagkatapos niyang uminom, babalik siya sa trabaho. Hindi ako nakatulog sa loob ng 2 araw at gabi. Hindi pa banggitin ang pagde-deliver ng pagkain sa loob ng 2 araw, at ako ay hindi maipaliwanag na pilitang uminom ng mahigit 10 libra ng Baijiu. Pero well, Kung hindi ko siya hahanapin, ikaw ba ang gagawa? paano nangyari na sa loob lang ng 2 araw? Ginoo, mababaliw ka na kay Miss Sue.
Kumusta, MS? So, okay ka lang? Naayos na. Mukha ba akong may problema? Sige, bumalik na tayo sa opisina ngayon. Sandali, may sasabihin ako. Ayos ka lang ba? May problema ako. Ikaw, bakit ka nandito? Ikaw ay ang delivery guy noong isang araw. Ako nga. Sabihin mo sa akin kung bakit ako nandito. Kung hindi ako dumating, babalik ka ba sa trabaho? Uminom ka rin ba ngayong gabi? Wala akong kahit isang patak. Kailangan nating mag-usap. Ano ang gusto mong pag-usapan? Tungkol sa iyong araw-araw na pag-inom. Sa tingin mo ba ayos iyon? Nag-aalala ka ba sa akin? Nag-aalala ako sa iyo. Hindi ba sinabi mong hindi ka umiinom? Bakit bigla kang sumuka? Kaya talaga, ang aking nararamdaman ay nailipat sa kanya. Siya ang nagdala ng kalasingan para sa akin. Hindi na ako mag-overtime ngayong gabi. Malamang hindi ka makakapagmaneho ng ganito. Papahatid ko tayo sa iba. Nahulaan mo na, di ba? Kaya sa pagitan natin, talagang may paglipat ng pandama. Ang nararamdaman ko pagkatapos malasing ay nailipat sa iyo. Kung hindi, akala mo gumagana ng husto ang iyong hangover medicine. Hindi ko inaasahan na may ganitong mahika na mangyayari. Ipinapangako ko sa iyo, susubukan kong uminom ng mas kaunti simula ngayon. Kahit uminom ako, hindi na ako babalik sa trabaho pagkatapos. Ayos ba iyon? Pinangako mo iyan. Oo naman. Paano kung tigilan mo na ang iyong trabaho bilang delivery? Gusto mo maging alaga na lang ako. Matandang pinuno. Napakamapanganib na tawagan ka, mayroon akong bagay. Tumatawag ka tungkol sa taong iyon, hindi ba? Kahit hindi ka tumawag, tatawagan din kita. Oh, nagtataka ako kung bakit siya pumunta sa Central Plains ngayon. Ano ang hinahanap niya? Alam ko nang maaga, magagawa ko ang aking makakaya upang makipagtulungan. Sa mga nakaraang taon, siya ay naging isang puwersa ng pagpatay sa hilagang hangganan. Ang paglalakbay na ito sa Haicheng, isang dragon sa kailaliman. Isang dragon sa kailaliman. Naiintindihan ko. Ngayon, ayusin agad isang pribadong eroplano pabalik sa Haicheng. Bilisan mo. Alagaan mong mabuti ang taong iyon. Ito ay parehong pagkakataon. At isang hamon. Director Chen, nakatanggap ka ba ng anumang paunawa sa pagkakataong ito? Ang kanyang kamahalan? Ang gobernador? Bakit bigla niya tayo pinatawag ng napakaapura? Maghintay ka lang ng matiyaga. Sa ngayon, walang balita ay ang pinakamagandang balita. Well, nakarinig ako ng ilang chismis. Lao Joe, kung may alam ka, huwag mo kaming patagalin. Dahil tayo lang dito, magsasalita ako ng tapat kamakailan. Ang kanyang kamahalan ang gobernador. Ang balita tungkol sa kanyang biyahe sa Nanzhou. Alam ninyong lahat, hindi ko alam kung anong balita ang natanggap niya ngayon na nagdulot sa kanya na direktang mag-ayos ng pribadong eroplano upang lumipad pabalik. Kahit ang trabaho sa Nanzhou, wala siyang oras upang isalin. Lao Joe, ibig mong sabihin na ang Haicheng ay malapit nang magkaroon ng ilang malaking VIP na darating na nag-alarma sa gobernador? Sa tingin ko, Dumating na ang gobernador. Ang kanyang pagkatao ay hindi mo dapat malaman. Mula ngayon, bantayan mo ang iyong mga tauhan. Siguraduhing maayos silang kumilos. Ang pinakagusto niya ay puksain ang anumang senyales ng gulo at ganap itong tanggalin. Gobernador, naiintindihan namin. Ngunit, May iba pa bang problema? kung ang isang mayamang pamilya ay hindi sinasadyang makasakit kay Mr. Jiang, Perpekto iyon. Ang mga salita lamang ay hindi makakapagligtas sa isang nakatakdang mangmang. Gobernador, naiintindihan namin. Gobernador, handa na ang Cloudtop Villa. Darating na si Miss Zhao. Xiao Zhou, si Xin Yao ay lumaki sa ilalim ng iyong pag-aalaga. Okay ba ang kaayusang ito? Hindi ako karapat dapat magkomento. Dapat ko bang sabihin kay Miss ang tungkol sa pagkatao ni Mr. Jiang? Dapat maintindihan niya. Matalino si Xin Yao, ngunit hindi ba niya makita ang kanyang mga intensyon? Hindi ko naisip ng mabuti. Tay, bakit mo ako tinawag dito ng sobrang gabi? Ang Cloudtop Villa na gusto mo dati iyon na ngayon. Talaga, Tay? Hindi mo na ito maaring bawiin? Si Su Yuning, ang masamang babae. Bakit siya madaling magalit? Wala naman akong sinabi sa kanya. Sinusundan nila ako, lumabas kayo. Ako si Zhao Kangyu, gobernador ng Jiang Province. Pumupunta ako para magbigay pugay sa Diyos ng digmaan. Ayaw ko tumingala para makipag-usap. Bakit ka kinakabahan? Maupo ka. Hindi ako maglalakas loob. Ang biglaang pagdalaw na ito. Sana patawarin mo ako, Ginoo. Sige, lumuhod ka kung gusto mo. So, ano ang gusto mo? Narinig kong nasa Haicheng ka.
Narito ako para tulungan ka sa mga susunod mong galaw. Oh, alam mo ang pinaplano ko? Sabi nila nagtatago ka, isang dragon sa mababaw. Kaya naghanda ako para sa iyo, isang villa sa cloud top para sa iyong pananatili. Hindi masama. Maalalahanin ka. Kung talagang titira ako kasama ng babaeng si Suyuning, hindi lang masisira ang reputasyon ko bilang alagen, kundi mababaliw ako sa kanya araw-araw. Aalis na ako, Ginoo. Nakakainis. Nakakainis. Buwisit. Nahirapan ka. Ang pag-inom lang ng konti ay walang problema. Pero sa iyong IQ, kung iinom ka ng gayuma, Tumahimik ka. Kahit may magdroga sa akin, hindi ako tatawag sa iyo para humingi ng tulong. hoy hoy hoy, sabi kong bobo ka at talagang hindi ka matalino. Tayo ay nakalink sa pamamagitan ng perception. Hulaan mo? Kung dinadroga ka, sino ang may problema? Ikaw o ako? Nakakainis. Huwag mong isipin na makakapagpalibre ka sa akin. Bakit ikaw pwede mong guluhin ako araw-araw, pero ako hindi pwedeng kumain ng konti ng pagkain mo? Amo, hindi ba dapat tayo magtago? Hindi ka ba masaya sa dorm? Tulugan lang yan, hindi ko bahay yan. Panginoon ko, na-transfer ko na ang cloud top villa sa pangalan mo. Naglakas loob ako nang hindi nagtatanong. Sana hindi kayo magalit, Panginoon ko. Amo, maganda talaga ang pandinig ko. Sa villa na ito, dapat meron mga ilang bakanteng kuwarto, di ba? Ilan mo na yan. Ihulog mo ang gamit mo. Umalis ka. Shuang-shuang. Wala kang ideya. Pumayag na si Itay na payagan ako tumira sa Cloud Top Villa. Pero pinilit niya na humanap ng kasama sa kwarto. Yak si Uncle Zhao, sinusubukan kang ipakilala sa lalaking iyon. Huwag kang magsalita ng walang katuturan. Hindi ko nga alam kung lalaki o babae. Mas mabuti kung hindi sila dumating. Nakakainis. Sinabi ko sa'yo ayaw kong makipag-blind date. Pero gumagawa siya ng paraan para ayusin. Sino ba nagsabi sa'yo na mataas ang standards mo? Noong pumunta tayo sa Northern Frontier, isang sulyap lang sa kanyang likod. Nahulog ka na sa kanya. Sino yan? Ay nako, parang nahulog na ako. Wala ka nang sasabihin. Sige, titigil na ako. Edi, sana ikaw ay magpakasal na sa Flame Dragon War God na yan. Ganyan dapat. Ay sus, anong nangyayari? Hoy. Tatay, sino ang nahanap mo para sa akin? Siya ay isang ganap na walang hiya. Isang walang hiya? Oo, isang walang hiya. Isang walang hiya? Yung pumatay sa lahat ng mga barbaro sa Hilaga, ang Blazing Dragon War God ay isang walang hiya? Anak, sabihin mo sa akin, yung ginoong iyan, ano ang hitsura niya? Bukod kay Mr. Jiang at Yao Yao, walang ibang makakaalam ng code ng lock ng pinto ng Cloud Top Villa. Anak, siya ba ay mga 6 na talampakan ang taas? Malakas ang mga tampok ng mukha, matalim na mga mata, at may matalim na aura sa kanya? Tatay, tama na. Sino ba talaga ang walang hiyang iyan? Para kang nagpupuri sa kanya. Isa lang siyang walang hiya. Isang malaking walang hiya. Anak, nagsimula ba siya ng hihipo sa iyo pagkakita sa iyo? Hindi, pero medyo. Talaga? Magaling. Ano? Magaling? Yao Yao, hindi ko masabi sa iyo ang marami, pero talagang dapat mong subukan na makilala siya. Naiintindihan mo, di ba? Ano ang naiintindihan ko? Ang anak mong babae ay nakita ng hubad ng bastos na iyan. Huwag na nating pag-usapan yan ngayon. Yao Yao, nasaan siya? Siya, medyo disente. Ano ba ito? Kakahanap ko lang ng magandang tirahan. At ngayon pinalayas na naman ako. Yung matandang si Zhao Kangyu. Itong babaeng tanga. Bakit bigla niya akong tinatawagan? Kumusta? Asawang kontrata, nagbago ba ng isip? Pangulong Su, ang paglulunsad ng produksyon bukas ay handa na. Nakipag-ugnayan na kami sa 12 media outlets. Pero, Sinusubukan mo rin ba akong pigilan? Sa pagkakataong ito, kailangan nating simulan ang produksyon ng Gen 1. Walang makakapigil sa akin. Pangulong Su, hindi kita sinusubukang pigilan. Pero ang pamilyang Feng, Wala na akong pakialam doon. Ang pagsira sa monopolyo ng dayuhan ay ang tanging hiling ng aking ina. Hindi ko ito ibibigay kanino man. ang huling paglulunsad ng produkto ay hinarang ng pamilyang Feng. Kaya ito nabigo. Sa pagkakataong ito, paano kung sila ay kumilos laban sa iyo? Umupa na ako ng mga mersenaryo para protektahan ako. At nag-iwan na ako ng huling habilin. Pagkamatay ko, mapupunta ang patente sa estado. Pangulong Su, Maaari ka nang umalis.
Kailangan ko pa ring tawagan ang tampalasan na iyon. Ito ay aking personal na bagay. Hindi ko siya maaaring isangkot dito. Kahit nahiwalayan ko siya, may isang buwang panahon ng pagpapalamig. Sa panahong ito, dapat kong ipatira siya sa aking bahay. Hoy, Asawang kontrata. Nagbago ba ang isip mo? talagang hindi. Wala akong oras sa kalokohan mo. Nasaan ka? Pupunta ako para hanapin ka. Hanapin mo ako. May kapehan sa tabi ng Yunhai Villa. Yunhai Villa. Anong ginagawa mo doon? Nagde-deliver ng pagkain doon. Anong pagkain ang dinedeliver? Nagde-deliver lang. Lilipat ako. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng isang villa sa Yunhai Villa? Napakamahal. Ang maliit na villa sa labas ng bayan ay nagsisimula sa 100 milyon. Ang mga top ay mas mahal pa. Kalimutan mo na. Anong silbi ng sabihin sa iyo? Nandoon ka talaga. Nandito talaga ako. Basta na lang ba niya akong binabaan? At yung babaeng nasa villa? Sino ang nagpakita sa'yo agad? Ano bang meron? Anong ginagawa mo dito? Ilang beses ko kailangang sabihin sa'yo, lilipat. Lilipat ha? Tutulungan kitang maglipat. Maliit na maleta lang ito. Kaya ko nang dalhin mag-isa. Aayusin ko ang kama mo. At lilinisin ang kwarto. Simula ngayon, bahay ko na rin iyon. Paano ko hahayaan ang asawa ko na mag-isa? Baliw ba ang babaeng ito? Sige, bahala ka. Kaya nagmadali ka para makita ako. Para lang tumira tayo ng magkasama. Tama, hindi pa doon. Akyat pa. At iyon lang ang villa sa tuktok ng ulap doon. Oo. Doon ako lilipat. Ano pang hinihintay mo? Buksan mo ang pinto. Naghihintay akong lumipat sa ating future home. Gusto kong makita kung gaano katagal mo kayang itago ang pagpapanggap. Ang may-ari ng Cloudtop Villa na ito ay isang misteryosong importanteng tao. Ang tatay ko ay ang makapangyarihang gobernador na malamig ang dugo ng Jiang Province at talagang tinatawag niya ang malaking buhong na iyon na Ginoo sa tuwing kausap niya. Mahalaga ba ang taong iyon kay tatay? Kung hindi, hindi niya ako papakontakin sa kanya at sobrang sabik pa siya. Isang taong labis na iginagalang ni tatay ay hindi basta-bastang anak mayaman lang at pinalayas ko siya. Anong ginagawa mo? Pasensya na, hindi pagkakaintindihan iyon. Hindi ko inaasahan na magiging ganyan. Medyo nainis ako. Sana, maintindihan mo. Ayos lang. Nakalimutan ko na. Hoy, hindi ba medyo masyadong bastos? Jiang Bei, sino siya? Nagdala ka ng babae para tumira? Jiang Bei, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Nag-aalala ako sa kaligtasan mo, kaya pumunta ako para ihatid ka sa bahay. Pero may kabit ka, at inilipat mo siya sa Cloudtop Villa. Sino ka? Ito ang Cloudtop Villa. Hindi basta-basta nakakapasok. Sino ako? Hindi pa kita tinatanong kung sino ka. Sandali. Huwag muna kayong mag-away. Makinig muna kayo sa akin. Ikaw muna. Sige, magpakilala ako. Ako si Jiang Bei. Ako ang nangungunang rider sa Yuansheng Road ngayon. Ano yung top rider? Tagapaghatid. Yung may pinakamaraming delivery. Proud na proud ka dyan, no? Siyempre, isipin mo. Ang dami kong pinagdaan ng pressure para maging top rider. Delivery driver? At sino ka? Di ko pa natanong kung sino ka. Asawa ko siya. Asawa? Linawin ko lang, kontrata lang. Yung may marriage certificate. Oo, may certificate kami. Bakit mo ako kinukurot? Kukurutin kita hanggang mamatay. Buwisit. Bakit ka nandito? Anong relasyon mo kay Xiao Zhao? Si Xiao Zhao ay tatay ko. Ako si Zhao Xinyao. Talaga bang malaking tao si Jiang Bei? Nagde-deliver para maranasan ng buhay? O para sa kilig? At nakahanap ng kontratang asawa bigla? Ganun ba? Ang tatay mo talaga marunong gumulo. Tatay niya ang nag-ayos sa'yo. Jiang Bai. Mali pala ang pagkakilala ko sa'yo. Ano yung ano? Hindi ba sinabi mong papainitin mo ang kama ko? Jiang Bei? Ikaw? Gusto mo ring painitin ang kama ko? Isang aso ang kumagat kay Liu Dongbin, na pagkakamalang masama ang tunay na kabutihan. Buwisit, gusto kong makipaghiwalay. Hindi ba si President Su pumunta kay Mr. Jiang? Pero bakit parang? Mula nang biglang ikasal si President Su kay Mr. Jiang, lagi siyang nagagalit. President Su. Ano na naman? President Su. Okay lang ba si Mr. Jiang? Kalimutan mo na iyang gago. Kung hahanapin ko pa siya, aso na ako. Isang husky. Oo. President Su, paano kung maghanda tayo para sa press conference bukas? Tara na. Ang gene na hawak natin, kasama ang patent ng teknolohiya ng PRC, sa batayan na ito, sa pamamagitan ng patuloy na pananaliksik at eksperimento, nabuo namin ang huling produkto. Iyon ay, Gene 1. Tungkol sa Gene 1, kami ay may tiwala na masisira namin ang matagal ng banyagang monopolyo sa larangang ito. Susunod,
Maaaring magtanong ang mga mamamahayag. Paumanhin, President Su. Paano mo sa tingin, dahil sa iyong kasalukuyang reputasyon, mapapaniwala mo ang mga tao sa iyong mga salita? Master Feng, Ang mga kaayusan na sinabi sa iyo na gawin, handa na ba lahat? handa na Master Feng. Sa pagkakataong ito, siguradong walang sablay. Sa sandaling matapos ang press conference, maglalabas sila ng block laban kay Su Yuning sa buong internet. Magaling. Itong reporter. Ngayon ay ang paglulunsad ng produksyon para sa Jinwan. Ayoko na ng mga problema. President Su. Pero ikaw ang CEO ng Qingyan. Huwag mong sabihin sa akin na hindi kailangang malaman ng mga consumer ng maaga tungkol sa kumpanyang ito at itong CEO na laging trending. President Su, mangyaring magbigay ng direktang sagot ang relasyon mo sa delivery driver na iyon. Kung totoo nga ang sinabi mo, bakit hindi mo gustong ibunyag ang petsa ng kasal mo? Ako. Tungkol kay President Su mga personal na relasyon, hindi namin gustong iugnay ito sa mga produkto ng kumpanya. Eksakto. Tama. Lahat kailangan lang tumutok sa ating Jinwan. Ngayon ang paglulunsad ng produksyon. Kaya, kahit ang mga ehekutibo ng Qingyan ay umiiwas sa pribadong buhay ni President Su parang salot, Sino ang makakapagligtas sa akin? Bro, anong nangyayari doon? nagkakaroon sila ng press conference. Narinig mo na si Su Yuning, di ba? Siya ang CEO natin. Itong produkto, narinig ko, ay talagang kahanga-hanga. Tingnan mo, marami silang naipong reporters. Ang kumpanya ni Su Yuning sa tingin ko ang tawag ay Qingyan Biotech. Oh, ang asawa ng CEO natin ay isang delivery driver. Sa tingin ko, hindi rin masama itong security guard. Bakit wala akong mahanap? Oy bro, bakit ang pamilyar mo? Pumasok ako para tingnan. Hoy, Xiao Zhao, tulungan mo akong alamin ang press conference ni Su Yuning ang mga reporter sa eksena. Ito ang asawa ng CEO natin. President Su, ito ba ay ayaw mo bigyan ng lahat ng iyong nag-aalalang fans ng paliwanag? O ito ba ay si President Su ay tahimik na umamin na nagkaroon ng one-night stand sa delivery driver na iyon? Hindi, kayo sira ba kayong lahat? Ang usapin naming mag-asawa, kailangan pa naming mag-ulat sa inyo. Kaya ikaw ang delivery guy na si Jiang Bei mula sa one-night stand. Kung sasabihin mo ang totoo ngayon, maaari mo pa ring bigyan ng mga netizen na sumusubaybay sa live stream na ito ng paliwanag. Sabihin mo sa amin, sa pagitan mo at ni Su Yuning, ano ba talaga ang nangyayari? Ito ba ay si Su Yuning? Para patahimikin ang opinyon ng publiko, pinapunta ka para magpakasal ng mabilis? Tiyak iyon. Kung hindi, si Su Yuning, ang prestihiyosong babaeng CEO ng Qingyan. Paano siya posibleng makapagpakasal sa isang delivery guy? Tigil. Kayong mga tao napakahusay ninyong manghula, ha? Okay ka lang? Bakit ka biglang pumunta? Nagli-livestream sila. Siyempre pumunta ako para mahigpit na protektahan ang asawa ko. Ang dalawang ito, hindi naman mukhang ang hula ng mga reporter na iyon. Tingnan mo kung gaano sila kalapit. Malinaw na isang mapagmahal na batang mag-asawa. Ang bihirang tanawin. Ang makapangyarihang CEO Su ay mayroon palang mahiyain na bahagi. Tunay nga, sa harap lang ng asawa niya. Ang CEO So ay mukhang napakasaya, lalo na sa sitwasyong ito. Ang asawa niya ay dumating para protektahan siya. Ngayon ay ang kumpanya ng asawa ko paglulunsad ng produksyon ng Jinwan, mangyaring huwag magtanong ng mga hindi kaugnay na tanong. Kaya, paano mo papatunayan ang inyong relasyon ay talagang gaya ng inilarawan sa video? Kung paano kami namumuhay ng asawa ko kailangan ng patunay mula sa inyo. Taga saang media outlet ka? Bakit baliktad ang pagkakabit ng iyong press badge? Magkanong pera ang kinuha mo para magdulot ng gulo dito? Ikaw, sinisiraan mo ako. Wala akong kinuhang pera. Walang pera? Maaari bang ikaw ay isang espya? Kung hindi, bakit ang isang gamot na tulad ng Jinwan, isang bagong gamot na kapakipakinabang sa bansa at mga tao, lalabas ka pa para siraan ito? Nagsasalita ka ng walang kabuluhan. Hindi ako espiya. Kung ito ba ay walang kabuluhan o hindi, malalaman mo sa lalong madaling panahon. Wang Yian mula sa Haicheng Evening News, tama? Natuklasan namin na, kamakailan ay nakatanggap ka ng kakaibang paglipat ng pera. Ang nagpadala ay may koneksyon sa mga dayuhang puwersa. Sumama ka sa amin. Hindi, isang pagkakamali ito. Lahat ay pagkakamali. Wala akong kinuhang pera. Isang pagkakamali, di ba? Sumama ka sa amin sa istasyon at magpaliwanag. Matibay na ang ebidensya ngayon. Makisama ka. President Su, pasensya sa pag-abala sa press conference mo. Patawarin mo kami. Magpatuloy ka. Hindi lang siya kumuha ng pera, kundi siya talaga ay isang espiya. Jiang Bai.
Alam mo ba mula pa noong una? Paano mo nagawa? Nakita ko lang na ginigipit ka ng mga reporter na ito, kaya tumawag ako ng mabilis. Hindi inaasahan na ang ating mga pulis ay napakahusay. Ngayon lahat ay maaaring magpatuloy sa pagtatanong. Sige, mahal. Hintayin mo ako doon sandali. Excuse me, Miss Su. Sa tingin mo ba ang Gin number 1 ay kayang sirain ang monopolyo? Ano ang pangunahing dahilan? Una, ang Gene number 1 ay sumailalim sa mahigit isang dekada ng mga pagpapabuti sa R&D, gamit ang teknolohiya ng PRC upang pigilan ang ekspresyon ng gene na maaaring epektibong supilin ang mga selula ng kanser. Salamat sa inyong lahat, mga reporter sa pagdating. Ang paglulunsad ng produksyon ngayon ng Qingyan Biotech ay tapos na. Susunod, manatiling nakatutok para sa balita ng paglulunsad ng Gene number 1. Salamat sa inyong lahat para sa suporta. Ito pala ang ibig mong sabihin. Lahat ay nakaayos na. Mr. Feng, talagang nakaayos na ang lahat. Talagang hindi ko alam kung bakit biglang dumating ang pulis. At Hindi mo alam ang tungkol sa pulis? At hindi mo alam ang tungkol sa nagde-deliver na iyon? Ganoon ba? Mr. Feng, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Ako na ang bahala. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin ko na ang puta na iyon ay isusuko ang patent. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung muli mo akong bibiguin, alam mo ang mga kahihinatnan. Opo. Kontratang asawa. Medyo malaki ang opisina mo. Jiang Bei, salamat sa araw na ito. Walang anuman. Ilang salita lang. Siya nga pala, hiniling mo akong manatili para lang magpasalamat. Hindi eksakto. Kung gayon, bilisan mo at sabihin, malapit na ang tanghali. Alam mo kung wala ako, kailangan nilang harapin gaano kalaking pressure ng pagdagsa ng order. Ako. Hintayin mo akong maghanda sa isip. Jiang Bei, ang Gene 1 ay opisyal na nasa produksyon. Ang sitwasyon natin ay lubhang mapanganib ngayon. Ano ang sinusubukan mong sabihin? Jiang Bei, tumira ka sa akin sa bahay. Naunawaan mo na. Bubuhayin mo ako. Kain. Sige, kainin mo kung ano gusto mo. Pero may kondisyon ako. Hoy, babae. Hindi ko pa sinasabi ang kondisyon ko. Tinulungan ako ng tarantadong iyon. At gumawa sa akin ng malaking pabor. Papalampasin ko na lang. Kailangan mong ipaliwanag ito sa akin. Ang babaeng iyon sa Cloudtop Villa. Anong nangyayari? Ano ang ibig mong sabihin? Kahit na may kontrata tayong kasal, sana kumilos ka ng maayos. Kung may iba ka, pwedeng pag-usapan natin ang diborsyo. Ano bang pinagsasabi mo? Anak lang siya ng kaibigan. Nakita ni Xiao Jiao na wala akong matuluyan at binigyan ako ng tutuluyan. Anong kaibigan? Sino ang magbibigay sa iyo ng Cloudtop Villa bilang tutuluyan? At ang anak niya ay ganoon nakatanda. Tungkol sa anak niya, siya mismo ang gumawa ng kwentong iyon. Baka gusto niya ako at ang anak niya na magkasama bilang magkaedad. Iyon lang. Ano pa? Kahapon lang din siya nakilala ko. Wala rin akong alam. Sino bang mag-aakalang bigla kang magagalit? Pasensya na. Nagkamali ako ng intindi. Pero sino nagsabing pinapakain mo ako? Na kailangan kong sumunod? Ano ang ibig mong sabihin? Lalaki ako. May mga kamay at paa ako, kaya kung buhayin ang sarili ko, tiyak na, hindi ako aasa sa iba. Gago ka. Hindi ba sinabi dati ni President Su na kung hahanapin niya ulit si Mr. Jiang, magiging aso siya o isang husky? Baka hindi na tayo dapat pumasok. At ngayon ako ay nakatira sa Cloudtop Villa, iniisip mo pa ba na palipatin ako pabalik sa iyo? Pero, alam mo, mag-asawa naman tayo pagkatapos ng lahat. Kung tutuparin mo ang iyong pangako, maaaring isaalang-alang ko ito. Anong ibig mong sabihin? Yung sinabi mo dati, syempre. Painitin mo ang kama ko para sa akin. Hayop ka, lalabanan kita. Asawang kontrata, marami kang mga lansihin. Ako si Su Yuning. Bulag ba ako para manloko sa'yo? Nagtataka ako kung sino noong unang beses tayong umorder ng take-out ang nagsabing ako ang delivery. Huwag mo nang banggitin yan. Sige, hindi na. Talo na lang ako. Saka, anong ibig mong sabihin kanina nung sinabi mong nasa panganib tayo? Anong ibig sabihin yan? Eksakto kung ano ang ibig sabihin nito. Nasa panganib tayo. Kilala mo ba si Sun Wanqian? Minsan ay uminom kami. Nilasing ka ng gagong iyon. Siya ang pinuno ng Black Dragon Chamber of Commerce. May utang siya sa akin na 70 milyon sa mga kalakal dati. Pinuntahan ko siya para maningil. Wala akong magawa kundi uminom. Ganoon ba? Pero ang Black Dragon Chamber ay front lang niya. Ang tunay niyang pagkakakilanlan ay ang pinakamalaking underground gang sa Haicheng, ang pinuno ng Black Dragon Society. Ngayon, tinulungan mo ako. Nag-aalala ako na maghihiganti siya sa iyo. Kaya pumunta ka sa akin noong araw na iyon para ihatid ako sa bahay at protektahan ako.
Nag-hire ako ng isang grupo ng profesional na mga mersenaryo para lang harapin ang mga thug ni Sun Wanchen. Sapat na iyon. Hanggat makakapagtiis tayo hanggang lumabas ang unang batch ng Jinwan. Kalimutan mo na. Mas mabuti pang hindi ka umuwi. Anong ibig mong sabihin? Si Sun Wangchen ay humahabol sa iyo, malamang may utos siya. At ngayong maayos na ang iyong paglunsad at nagsisimula na ang produksyon, malamang gusto ka nilang patayin. Alam ko. Ang pamilya Feng iyon. Sa tingin ko, ang mga mersenaryong iyon baka hindi sapat para sa trabaho. Kaya ano ang suhestiyon mo? Madali. Bayaran mo ako ng sweldo at poprotektahan kita. Saka, yung mga mersenaryo mo magkano ang halaga nila? O protektahan mo ako. Sabihin mo na lang na gusto mong maging alagain. Ito ang iyong bodyguard. Mersenaryo. 1,300,000 kada buwan. Bakit hindi na lang sila magnakaw sa iba? Mr. Zhou ang leader ng Wild Wolf Mercenary Corps. Kapag sila ang kasama, wala kang dapat ipag-alala mula sa Black Dragon Society. Wild Wolf Mercenary Corps. Mula sa Timog Silangang Asya. HMPH, bata. Marunong ka naman pala. Narinig mo pa ang reputasyon ng Wild Wolf. Well, mali ang pagkakaintindi mo. Sa Timog Silangang Asya, mga grupong mersenaryo tulad ninyo na pangalawa ang klase ay marami. Madaling hulaan. Ang tapang mong walang galang sa Wild Wolf Corps, naghahanap ka ng patay. Mr. Zhou, asawa ko siya. Ibigay mo sa akin ang 1,300,000 para sa inyo. Lahat kayo, lumapit sa akin. Bata. Marami na akong nakitang mayayabang. Pero ang damo sa kanilang mga libingan, baka mas mataas pa sa'yo. Naniniwala ka na ba? Hindi ko hinihingi ang iyong 1,300,000. Bibilugan ko ito pababa. 1,000,000 bawat buwan. Ikaw, talaga bang tagahatid ka? Ganyan ba katigas ang mga tagahatid? Sir, pakiusap, tanggapin mo kami. Ano? Hindi na namin gusto ang pera, hindi kami. Mag-apply kayo bilang security guard sa kumpanya ni Miss Su. Okay lang ba? Pakiusap, huwag mo kaming ibalik sa Timog Silangang Asya. Hindi, dati kayong mga mersenaryo, magandang trabaho, at ngayon gusto ninyong maging security guards. Miss Su, dati akong leader. Pwede ba akong maging head of security sa inyo? Gusto naming sumunod sa iyo at umunlad. Ako. Sumasang-ayon ako. Tumayo ka muna. Bakit ka nakatayo diyan at nakatingin sa akin? Sige, hindi na ako titingin. Mag-impake ka ng mga gamit mo. Anong mga gamit? Impake mo ang mga gamit mo. Tumira ka sa akin sa Cloud Top Villa. Hindi ka ba nagbabalak na manatili dito? Anong masama sa pananatili dito? At sa Cloud Top Villa? Hindi ba nandyan pa si Zhao Xingyao? Sinabi ko na sa iyo. Talagang hindi ako magiging lalaking binubuhay. Pupunta ka ba o hindi? Kaya gusto mong maging matigas na binubuhay, ha? Pinadala mo si Mr. Zhou at ang iba pa sa ospital. Ngayon aalis ka na. Sino ang magproprotekta sa akin? Mabuti iyong punto. Umalis? Sino ang nagsabing hindi ako pupunta? Bakit hindi manatili sa Cloud Top Villa ng libre? Isang tagabantay na inupahan ng 1,000,000. At ang amo ang kailangang magmaneho. Para kang gumastos ng 1,300,000 para kumuha ng tagabantay. At gumastos ako ng 300,000 para kunin ka bilang driver. Hindi ba mas makatuwiran iyon? Marami kang baluktot na lohika. Mabilis ka nga dumating. Ano? Bilisan mo. Bilisan mo. Yang Bei. Anong nangyayari? Yung pamilyang Feng na sinabi mo. Jiang Bei. Ano ang gagawin natin ngayon? Jiang Bei. Baka tawagan mo muna ang pulis. Wala ng oras. Itaas mo ang puwet mo. Bata, ang galing mong maglaro. Amo, walang galang to sa atin. Hinahabol namin siya, pinaiiwas niya ang buhay niya, at may panahon pa siyang magulo. Tumahimik ka. Anong ginagawa mo dito sa baba? Bumalik ka sa kotse. Ako muna ang tatapos dito. Miss Su, matagal na tayong hindi nagkita. Sun Wangchen. Ano ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Miss Su, hindi mo ba nakikita? Noong nakaraan, nakatakas ka. Ngayon, tingnan natin. Saan ka tatakbo? Ikaw si Sun Wanqian. Ang amo namin ay sikat sa masamang reputasyon. Alam ng lahat sa Haicheng. Ang reputasyon ni Amo Son. Tumahimik ka. Sikat dapat, gago. Hindi sikat sa masama. Ikaw ang delivery boy. Ano pangalan mo? Jiang Bei, di ba? Ako nga. Dapat kitang pasalamatan. Kung nasa lungsod ka, mas malaking gulo yon. Pero dito sa labas ng lungsod, sabi mo sa akin, magiging mahirap bang paalisin ang 2 tao? Baka itong bata, sinadya niyang ihatid sila dito, nakatipid sa'yo ng problema.
Hindi ka naman pala talaga bobo. Hindi masama. Kaya kitang patawarin. Jiang Bai. Kasama mo sila. Tumahimik ka rin. Sinabi kong bobo ka, at bobo ka nga. Ang pakikipag-usap sa kanila sa lungsod ay abala. Ano sinabi mo? Ikaw si Sun Wanqian, di ba? Akala mo marunong kang uminom, ha? Hoy, kung hindi ka marunong magsalita, tumahimik ka. Huwag mong ilantad ang kahinaan ng tao, alam mo? Noong nakaraan, kaming tatlo, natamba ng babaeng ito. Nakakahiya yon, di ba? Tumahimik ka. Sige, patayin siya. Sumakay ka muna sa kotse. Jiang Bei, mag-ingat ka. Hinahamon mo ako. Wawakasan kita. Ano? Imposible. Tao ka ba? Hindi ba sinabi ko sa'yo na manatili ka doon at umayos? Jiang Bei, okay ka lang. Okay lang ako. Maghintay ka muna doon. Ako na ang bahala sa mga ito. Ikaw, lumayo ka. Subukan mong barilin ulit. Ipapadala kita. Sa impyerno. Maawa ka. Maawa ka. Si Feng Siyuan, ang hayop na iyon. Pinagawa niya ako nito. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Jiang Bei, huwag kang gumawa ng kahangalan. Patayin mo siya, at magkakaproblema tayo. Makakaapekto ba sa'yo? Hindi lang ako, pati ikaw. Hindi ka pababayaan ni Feng Siyuan. Jiang Bei, ayokong madamay ka. Sige. Hindi ko na siya papatayin. Jiang Bei, ano ang gagawin mo? Sinabi mo bang problema kung patayin siya? Tumawag ng pulis, syempre. Hayaang humarap siya sa batas. Sige, tumawag ka na. Siyempre, Sun Wanqian. Pero ang pinakamalaking puwersa sa ilalim ng lupa sa Haicheng, paano ito magkakaroon ng walang koneksyon? Walang ebidensya, ikulong pa ng ilang araw, pagkatapos ay palayain. Ikaw siguro si Mr. Jiang. Po? Tinawag mo ang security team, tama? Ang taong ito, parang, nakita ko siya sa isang lugar. Gobernador Zhao. Chen Yunshan. Kunin ang lahat ng available tauhan sa Shijiao Linkang Road. Gawin itong top-level operation. Dapat mabilis. Opo, Gobernador Zhao Mei, nangyari ba? Si Mr. Jiang ay inatake sa Linchang Road. Mr. Jiang? Ngayon sasabihin ko sa iyo. Isang buwan ang nakalipas. Ang Diyos ng digmaang dragon ng apoy ng Northern Frontier ay nagretiro, bumalik sa Haicheng. Kaya pala kamakailan, biglang galing Nanzhou si Gobernador Zhao nagmadaling bumalik kahit ano. Ang Mr. Jiang na iyon ay ang Diyos ng digmaang dragon ng apoy ng Northern Frontier. Ano? Ang Diyos ng digmaang dragon ng apoy ay inatake sa Haicheng. Tandaan, ang Diyos ng digmaan ay nagretiro. Nagretiro. Sino ang mag-aakala ang tanyag na Diyos ng digmaang dragon ng apoy ay magretiro at magiging isang delivery driver? At nag-asawa pa bigla. Ang pagretiro ay nangangahulugang hindi natin dapat ilantad ang pagkakakilanlan ni Mr. Jiang. Ito ang asawang biglaan ni Mr. Jiang, si Su Yuning. Ako ito. Nakatanggap kami ng balita na may inatake dito. Pasensya na. Kuya Chen? Kuya Chen, ako ito. Kuya Chen. Jiang Bei, nakikita mo iyon? Sila ay magkakasabwat. Po? Ay, hindi ko siya kilala. Kuya Chen, ako ito. Ako si Sun Wanqian. Nagkita na tayo dati. Iligtas mo ako. Ang pagkakakilanlan ng taong iyon ay hindi dapat mong malaman. Mula ngayon, panatilihing nasa linya ang mga tauhan mo. Sabihin mo sa kanila na umayos. Ang taong iyon ay mahilig pumutol ng mga bagay sa simula pa lang at bunutin ang mga ito ng buo. Bunutin sila. Tapos na ako. Ako ang ugat. Ito, Miss Su, misunderstanding lang ito. Talagang misunderstanding ito. Sinisiraan niya ako. Kuya Chen, iligtas mo ako. Kailangan mo akong iligtas. Gusto niya akong patayin. Ang lalaking ito ay gustong patayin ako. Kaya ang pagpatay na binanggit ni Governor Zhao, sino ang tunay na target? Ang mga taong ito ay gustong patayin ako at ang asawa ko. Kung hindi mo kayang hawakan ito, ako na ang bahala. Jiang Bei,
Huwag kang magsalita ng padaskol-daskol. Si Chen Yunshan ang pinag-uusapan natin. Asikasuhin? Inaasikaso niya ang problema? O inaasikaso ang taong dumating para lutasin ito? Ginoo, kaya ko ito. Kaya ko ito. Kuya Chen, sumusuko ako. Sumusuko ako. Ikaw na ang bahala. Pakiusap, huwag mong hayaan siyang asikasuhin ito. Hindi nga siya tao. Anong sabi mo? Umamin ka. Nagkaroon ako ng illegal na baril. Nagtangka akong pumatay. At nag-oorganisa ako. Nagpapatakbo ng kriminal na sindikato. Ang posisyon ko bilang presidente ng chamber ay para lang magtakip. Jiang Bei, ito. May mahika ka ba? Paano ko malalaman anong nangyari kay Sun Wanqian? Magpatuloy ka. At saka, ang mga hindi nalutas na kaso ng nawawalang tao sa presinto, pinagawa ko sa mga tauhan ko. Ako lahat yan. Pakiusap, arestuhin mo na lang ako. Lahat ng sinabi ko ay totoo. Handa akong pumunta sa bilangguan sa natitira kong buhay. Ibabalik ko ang mga maling nakuhang yaman at magbabayad ng kabayaran. Kukompensahan ko ang mga pamilya ng mga biktima. Bubuwagin ko ang Black Dragon Society. Idodonate ko ang buong kayamanan ko. Pakiusap, iligtas mo ang buhay ko. Dalhin siya. Ginoo, sa tingin ko ang problema ay nalutas na. Tama? Makatitiyak ka. Ang mga krimen na ginawa ni Sun Wanqian ay hindi basta-basta papatawaran. Ang batas ay magbibigay sa kanya ng pinakamakatarungang paglilitis. Oh, salamat sa tulong mo ngayon. Uuwi na ako. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? May bulaklak ba sa mukha ko? O damo? Jiang Bai. May napansin ako. Ano iyon? Bigla kong naramdaman na gwapo ka pala. Su Yuning, anong sinasabi mo? Buwisit na. To. Ngayon mo lang napansin. Ang bibig ng aso ay hindi makapaglabas ng garing. Hoy, 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 dahan-dahan. Buwisit. Tigilan mo na ako sa pagtitig. Inaabala mo ako sa pagmamaneho. Bakit bigla kang sumalo ng bala para sa akin? Ano ka ba? Walang dahilan. Hinahabol nila ako. Hindi kita maaring isali dito. At ang babaeng ito, hindi ako pinayagan na patayin si Sun Wanqian. Nag-aalala lang na mapahamak ako. Bakit ka biglang tumigil? Sinisi mo ako? Ang kapal naman. Tumigil ako pagdating ko sa pintuan. Ikaw ang pumalo sa akin. Pasensya na. Hindi na kailangang mag-sorry. Ano ba ang sinabi ko dati? Ikaw ang magiging may bahay ng tahanan. Bumalik ka na. Buwisit. Oy, Jiang Bei. Hindi ba yan ang kontratang asawa mo? Bakit nandito rin siya? Pareho lang ang gimmick. Kung gagamitin mo ng 2 beses, masyadong halata. Buwisit ka. Masyado itong Mabagsik. Jiang Bai. Paano ka naman nag-asawa ng ganun kabilis? Laro lang yan. Sabi nga, ang tunay na damdamin ay hindi nagtatagal. Dayain lang ang mananalo sa puso. Ano ba ang nasa isip ni Old Zhao? Kasado na siya at gusto pa niyang maging kasama ko sa bahay? Siyang ka pala. Medyo magulo ang mga bagay ngayon. Kayo, dito lang sa bahay, huwag kayong lalabas. Ihahatid ko muna ang delivery ngayong gabi. Amo, bakit ka biglang nag-resign? Hindi ba napag-usapan natin na mag-low profile, pero bigla kang lumipat sa villa? At ngayon, umalis ka na sa trabaho? Hehe, ibig sabihin ba noon, ay ako? Manatili kang mababa. At saka, nakasuspinde lang ako, hindi naman ako nag-resign. Ano ang pinagkaiba? Ano ang ibinubulong mo? Siya nga pala, ano na ang resulta ng pinaimbestiga ko? May resulta na. Si Sun Wanqian ay ang pinakamalaking gangster sa Haicheng. Ngayon, nasa kulungan siya, naghihintay ng paglilitis. Medyo mahusay. Hindi siya maglalakas loob na mabagal. Hindi siya pwedeng mabagal, lalo na't may nag-report sa kanya. Magtatago tayo. Magpatuloy. Sa paglipas ng mga taon, si Sun Wanqian ay pinondohan ni Feng Shiyuan na tumulong sa kanyang Black Dragon Society na maging lehitimo. Naging utusan siya ni Feng Shiyuan. Kaya itong si Feng Xiuan ang may gusto sa patent ni Su Yuning at pinadala si Sun Wanqian para gawin iyon. Oh, pero para maging tiyak, hindi eksakto.
Natagpuan ni Shadow ang ilang transaksyon mula sa kumpanya ni Feng. Napakadiskretong kita. Ang mga pondo ay dumaan sa ilang domestic transfer. Ang tunay na pinagmulan ay galing sa Japan. Hapon. Hapon ito. Gusto nilang makuha ang patent ng hipag. Natapos ng Gene 1 ang lahat ng eksperimento. Handa na para sa produksyon. Noon sila kumilos upang agawin ang mga resulta. At sino ang utak? Nalaman ni Shadow, si Feng Siyuan na ito ay isa sa mga vice-presidente ng Samahang Yamamoto. Kenichi Takeshita ang pangalan niya sa Hapon. Ang Samahang Yamamoto, sa panlabas, ay ang pangatlong pinakamalaking grupo ng Yakuza sa Hapon. Ngunit sa katotohanan, mayroon silang ibang pangalan. Tinatawag na Grupong Iza. Grupong Iza. Parang pamilyar. Ang Grupong Iza ito noon na sumubok makialam sa digmaan sa Hilagang Hangganan. Ipinadala nila ang karamihan sa kanilang nangungunang mandirigma at nilipol mo silang lahat. Napilayan sila. Nitong mga nakaraang taon lamang sila kumilos ng maayos. Kaya sila, Alam mo rin, ang mga Hapon na ito, ang kanilang ugali ay hindi natututo sa kanilang pagkakamali. At ngayon, naglakas loob silang lumapit sa iyo muli. kaya si Feng Siyuan ay isang espiya na ipinadala ng Hapon. Kung siya talaga ay isang espiya ng Hapon, hindi siya magiging ganito kasuklam-suklam. Ang taong ito ay isang traitor. Bantayan mo muna ang mga bagay sa Cloudtop Villa. Boss, si Feng Siyuan. Huwag magmadali. Ang mga ipis na ito ay nagtatago sa Hapon. Mahirap silang hulihin. Sa pagkakataong ito ay perpektong pagkakataon. Gusto mong mangisda. Ano bang nangyayari? Bakit ang bastard na si Sun Wanxian biglang sumuko at binuwag ang Samahang Itim na Dragon? Guru Feng. Sabi ng mga tawag mula sa Samahang Itim na Dragon. Ito ang tao sa tabi ni Su Yuning, yung tagapaghatid na si Jiang Bei. Isang tagapaghatid? Hoy, Kenichi Takeshita. Lumabas ka! Chairman? Takeshita Kenichi. Binigo mo ako. Chairman, bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko inaasahan na may eksperto sa tabi ng babaeng iyon. Hindi ako nagsaliksik ng mabuti. Sa mga nakaraang taon, ang aking pamumuhunan sa iyo ay dapat ng kumita. Takeshita-kun. Oo, Chairman. Hindi na kita bibiguin muli, pero kailangan ko ng tulong. Pinadala ko na si Matsumoto-san para tulungan ka. Ito na ang huli mong pagkakataon. Dapat mong maunawaan kung gaano kahalaga ang Jinwan sa imperyo. Si Miss Matsumoto ay kabilang sa 3 pinakamagaling na ninja ng Yixi Group. Pagdating niya sa Waxia, ang Gene 1 ay magiging tanda ng aking katapatan sa imperyo. Kavili-vili Shimizu. Itinuturing niya akong karibal. Paano ko siya aasarin? Jiang Bei, bumalik ka na. Mahirap ba ang paghahatid ngayon? Nakakadiri, sino bang nagpapakialam sa'yo? Hindi mo ba alam na may asawa na siya? Kung tama ang pagkakaalala ko, kayo ni Jiang Bei ay nasa isang kontratang kasal. Tama ba, Miss Su? Ano kung kami nga? Baka gawin naming totoo. Hihintayin ko ang araw na gawin mo itong totoo. Pampainit ng kama. Anong tawag mo sa akin? Sino ang pampainit ng kama? Tigil. Pwede ba kayong dalawa tumigil sa pag-aaway? Pinapasakit niyo ang ulo ko. Anong ibig mong sabihin? Bakit hindi na lang kayo mag-away? Ang mananalo ang magiging unang asawa, at ang matatalo ay ang katulong. Ano sa tingin niyo? Mukhang paras naman para sa akin. Ako ay itim na sintas sa taekwondo. Ano sa palagay mo, Binibining Su? Wala masyado. Hoy, saan ka pupunta? Hindi mo na pakialam kung saan ako pupunta. Kung tutuusin, ito ang bahay na natagpuan ni Zhao Kangyo. Kahit na ilipat sa akin, hindi ko basta-basta mapapaalis ang anak niya. Ang babaeng tanga. Bakit ka nakahiga sa kama ko? Anong laro na naman ito? Hindi ka naman nagbabalak tumira sa kwarto ko, di ba? Buwisit, makikipag-away ako sa'yo. Nagkukunwaring galit para makipag-away. Pero ang totoo ay sinasamantala ako. Naliitan ko ang iyong mga laro. Bitawan mo ako. Sige, bibitawan kita. Buwisit, bakit mo binitawan? Hindi ba ikaw ang nagsabi na bitawan? Wala akong pakialam. Dito na ako mananatili mula ngayon. Buwisit? Buwisit. Jay, sino ba talaga ang hinanap mo para sa akin? Bakit niya dinala ang buong pamilya niya? Anong buong pamilya?
Yang Jiangbei, kung gusto niyang manatili dito, okay lang. Pero bakit niya dinala ang asawa niya? At isa pa, alam mong may asawa si Jiangbei, pero pinayagan mo siyang tumira sa akin? Si Miss Su ang ibig mong sabihin. Kasal ito sa kontrata. Hindi pa rin okay. Kontrata man o hindi, legal silang kasal. Siya nga pala. Yaw Yaw. Sino ba ulit ang idolo mo? Anong meron? Tay, may balita ka ba tungkol sa Diyos ng digmaan ng nagliliyab na dragon? Nasa hilagang hangganan pa ba siya? Masasabi ko na sa iyo ngayon. Ang taong iyon ay napakalayo, pero nasa harap mo lang. Ibig mong sabihin? Hoy, wala akong sinabi. Pero alam ko na ang yaw-yaw ko ay may prinsipyo. Dahil hindi ka komportable tumira doon, paano kung sunduin kita bukas? Okay lang ako. Sanay na akong tumira dito. Huwag kang pumunta. Walang dapat pumunta. Si Jiangbei, ang taong iyon, ang nag-iisang pumatahimik sa digmaan sa hilagang hangganan. Ang Diyos ng digmaan ng nagliliyab na dragon na pumatay ng 3,000 milya. Kaya pala si Zhao, ang bakal na gobernador, nagplano ng mabilisang kasal para sa kanya. Kaya ako, ang binibining ito, dapat manindigan para sa katarungan. Tama, iyan na. Pinasundo mo ako para bantayan ka 24 na 7 at sumama sa'yo sa trabaho, okay? Pero bakit naghahandle ka ng dokumento habang umiinom? Anong problema mo ngayon? Gusto mo rin? Kumuha ka ng baso. Pwede tayong uminom ng sabay. Ang boring uminom mag-isa. Uminom ka mag-isa, at ngayon gusto mo akong isama sa lungkot. At gusto mo akong painumin? Doble ang hirap, di ba? Ayos lang, mataas naman ang tolerance mo. Noong nakaraan, uminom ako ng mahigit 10 libra, pinuntahan mo pa rin ako. Gago, inaapi mo ako. Pero sapat na magalit siya. Kung sobra kang inom, sino ang magpoprotekta sa akin? Ano na naman? Tanghali na. Siyempre gutom na ako. Tara, sumabay ka sa akin kumain. Jiangbei, ano ba talaga ang gusto mo sa akin? Pinapainit ko ang kama mo. Nagmamaneho para sa iyo, at binibigyan kita ng 1 milyon kada buwan. Hindi ba sapat iyon? Sino ang babaeng iyon? Su Yuning, anong nangyayari sa'yo? Wow, ang drama naman. Ang hot ng babaeng iyon. Kamukha ni Su Yuning ang babaeng iyon, ang CEO ng Qingyan. Naging trending siya dati. Ang asawa niya ay isang delivery guy. Wow. Nabubuhay sa pera ni MS, so, at may iba pang babae. Tigilan mo na. Maraming nakatingin. Hayaan mo sila. Kailangan mong magpaliwanag, dito, ngayon na. Inuwi mo ang babaeng iyon. Hindi ba ako pwedeng magtanong? Nag-uwi ng babae? Ang tatapang na ng mga keftmen ngayon? Wow. Kahanga-hanga. Noong modelo ako, hindi ako naglakas loob na magkaroon ng 2 sugar mama. 1 milyon kada buwan. Isang babaeng CEO ang driver niya, at siya pa ang nagpapainit ng kama. Nanaginip ba ako? Kaya sabihin mo, alin sa sinabi ko ang hindi totoo. Ang ginagawa ko lang ay hilingin sa iyo na gumugol ng oras sa akin araw-araw. Dam. Jiangbei, magsalita ka. Inaamin ko kasalanan ko. Pero ano bang gusto mo sa akin? Gaya ng inaasahan. Nasaktan ako, at maipapasa ko ito sa bastardong ito. Inaamin ko, ako talaga simula pa lang, binayaran kita para pakasalan mo ako. Pero, hindi ka ba pwedeng maging mas mabait sa akin? Kahit konti lang. Nakakakita ba ako ng multo? Amo Su, para sa isang guwapong lalaki, sinampal ang sarili sa mukha. Array. Hindi na nanaginip. Napakasigasig ni Amoso. Ano ba talaga ang gusto mo, para patawarin mo ako? Hindi dapat ako nag-eskandalo. Pero hindi ko talaga matanggap ang ibang babae sa bahay. Tama na. Pinapatawad na kita. Ano ang tinitingnan mo? Wala ka pang nakitang magandang babae? Su Yuning, ang ruthless mo. Siyempre, mahal. Kung galit ka, pwede akong sumampal sa sarili ko ng ilang beses pa. Para mambuli ka na naman sa akin. Oh, Amo Suko, nasa trending list ka na. Ano? Tingnan mo, ang laking pangyayari ngayong tanghali, ang buong kumpanya, ay nag-uusap tungkol dito. Ang pinakadebotong mangingibig ng Haicheng, Su Yuning. Salamat sa papuri, mahal. Sayang, ang gwapo ng asawa ko, pero bakit walang kahit isang litrato ng mukha niya? Binibining Matsumoto, naipadala ko na ang address sa iyong telepono.
Umaasa ako sa iyo ngayong gabi. Nakuha ko. Bukod sa lalaking delivery guy na yon, mayroon ding isang babae sa villa. Siya ang may hawak ng patent para sa Gene 1. Gayunpaman, kailangan mong maging maingat. Mahigpit ang seguridad sa Yunhai Villa. Takeshita Kenichi, nakalimutan mo na ba kung sino ako? Oh, Isang delivery guy, isang babae, at ako pa ang dapat humawak nito mag-isa. Haha. Ang pinakatapat na lalaki sa Haicheng. Ang pinakamalaking gago sa Haicheng. Tapos ka na bang tumawa? Buong gabi ka nang tumatawa. Tatawa ako kung gusto ko. Tingnan natin kung maglalakas loob ka pang mang-api sa akin. Hindi na. Pumasok ka muna sa loob. Lalabas ako para manigarilyo. Lumabas ka. Ang mga ninja talaga, kayang tiisin. Sinundan mo ako hanggang sa bahay. Nakatago pa rin sa dilim. Bibilang ako hanggang 3. Mas mabuti pang tumakbo ka na. Bastardo, patayin. Buhay ka pa. Ikaw, tagahilaga ka. Ang dugong kamay na mangangatay. Ako iyon. Nagtataka ako. 5 taon na ang nakalipas, tiyak na namatay ka sa aking kamay. Bakit ka bumalik? Ako. Panginoong dugong kamay na mangangatay. Si Matsumoto Keiichi ay aking kapatid na babae. Kambal kami. 5 taon na ang nakalipas. Ang aking kapatid ang nagdala ng mga tao sa hilaga. Ganun ba? Pero paano mo ako nakita dati? Niyang iyong Izumo Group OWA ay dapat na nakuha ang aking mga tala, di ba? Kambal kami ng aking kapatid na babae. Bilang mga ninja, bago siya mamatay, napupunta sa akin ang mga alaala niya. Sino ka? Paano ka nakapasok? Mga bantay. Pigilan mo na ang pagsigaw. Ang mga ninja na iyon ay bumaba na lahat para makita ang iyong Amaterasu. Imposible. Sino ka ba talaga? Hindi mahalaga kung sino ako, pero ito ay Huaxia. Dahil nandito ka, dito ka na lang. Kaya pumunta ka sa Huaxia upang ipaghiganti ang iyong kapatid sa akin. Mahina ang iyong kapatid, sana ikaw ay makapag-ulat sa akin. Hindi, Panginoong dugong kamay na mangangatay. Narito ako upang maglingkod sa iyo. Namamangha ako sa iyong kapangyarihan. Gusto kong sumunod sa iyo. Abay, nakakagulat naman. Tanggapin mo ako, Panginoong Bloody Butcher. Handa akong maging alipin mo, katulong mo, para maglingkod sa iyong pang-araw-araw na pangangailangan. Hoy, hoy, hoy. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Ako ay isang kagalang-galang na tao. Sinasabi mo bang gusto mong maging taksil sa WA? Hindi, Panginoon ko, hindi ako taksil. Kung gayon, ano? Tumayo ka muna, saka tayo mag-usap. Ako lang ay isang taong nakakaalam ng kanyang lugar. Sa harap ng iyong lakas, ang mga likas na mayabang na Japanese ninja ay parang mga palakas sa ilalim ng balon. Kunin ang aking nakatatandang kapatid na babae. Halimbawa, Panginoon ko, kung mayroon kang mga alalahanin, maaari kong patunayan ang aking katapatan. Paano mo ito patunayan? Hindi mo basta-basta mapapatunayan yan. Bakit mo hinuhubad ang iyong damit? Hindi tayo nasa loob ng bahay. Isuot mo muna ang iyong damit. Si Matsumoto ay masyadong mapangahas. Kani-kanina lang, sinubukan mo bang ipakita sa akin ang marka sa iyong dibdib? Nakita mo ba, Panginoon ko? Tigil. Malinaw ko na itong nakita. Itong babaeng Hapones ay sinusubukan akong iligaw. Panginoon ko, iyon ang aking ang natatanging marka ng buhay espiritu ng angkan ng Matsumoto. Tingnan mo, Panginoon ko. Isang tableta. Ang aura ng tableta ay pareho sa iyo. Inihanda mo ito mismo. Eksakto. Ito ang tableta ng Ninja Soul Life ng Matsumoto. Kapag nainom mo ito, Panginoon ko, bubuo ito ng kontrata ng Panginoon at alipin kay Matsumoto. Panginoon at alipin. At kontrata. Sa Japan lang. Palagi silang gumagawa ng mga kakaibang bagay. Kung gayon, kailangan mo lang isipin ito at maaari mong kunin ang buhay ni Matsumoto. Mabuti, may gamit pa ako sa iyo. Simula ngayon, susundin mo ang aking mga utos. Tungkol sa bagay na ito, itago mo. Tara na. Mag-uusap tayo sa loob. At kapag nasa loob na, papayagan ni Matsumoto na suriin ng kanyang Panginoon ang kanyang katawan. Su Yuning CEO ng Qingyan Biotech. Medyo average lang ang katawan. Mukha. Medyo pasado lang. Bakit siya ang makakapag-asawa ng makapangyarihang Dragon Flame Warrior? Kahit na ito ay kontrata kasal. Paano kung magkaroon ng talunay na damdamin at maging totoo? Miss Su, ikaw at si Jiang Bei, paano kayo napunta sa kontrata kasal? Bakit bigla mo itong tinatanong? Curious lang naman. Ikaw ay isang malaking CEO at si Jiang Bei ay delivery guy lang. Dahil sa hindi pagkakaintindihan at presyon sa online. Para sa kumpanya, kailangan ko siyang pakasalan agad. Ganun ba? Pero sa napanood ko sa short dramas karaniwan sa mga kontrata kasal na ganito, hindi ba sila nagtatakda ng limitasyon ng oras at naglalatag ng ilang pangunahing patakaran? Wala kaming ganun. Bawat isa ay gumagawa ng kanya-kanyang bagay. Pero nakita ko rin ngayon si Miss Su na trending online. Nakita mo rin yun. Ngayon ay talagang. So, kilala mo ba si Jiang Bei?
Hindi rin kamakailan ko lang nalaman na siya ay talagang magaling at kahanga-hanga. Ang makapangyarihang Dragon Flame Warrior. Siyempre, kahanga-hanga siya. Kahanga-hanga siya. Kung hindi, ang aking ama, hindi ako papakilalanin sa kanya. Hindi ko siya masyadong kilala, pero ang ama mo, ang may gusto na magkakilala kayo. Wala kayong kasaysayan? Siyempre, 24 na ako sa edad na pinipilit ng magulang na magpakasal. Ganun ba? Ang ibig kong sabihin ay ang karakter ni Jiang Bei. Kilala mo ba siya? Wala akong relasyon kay Jiang Bei. Pero paano kung isang araw, si Jiang Bei ay may dalang tao sa bahay? Ano ngayon? Ano ang gagawin mo? Hindi siya gagawa nun. Ganun mo siya? Pinagkakatiwalaan? Kahit na ang tarantadong yun ay walang hiya-tiyak na hindi siya gagawa nun. Dito ka muna. Mabuti, narito kayong dalawa. Ipakilala ko kayo. Yang Bai, bigo ako sa iyo. Anong problema sa kanya? Wala yan, Jiang Bei. Siya ay Ang pangalan niya ay Matsumoto Yuki. Magsasama siya rito sa ngayon. hapon? Mahirap ipaliwanag. Ngunit sa mas tumpak, siya ay isang taksil na hapon. Sige. Kumusta, taksil na hapon? Miss Matsumoto. Anong problema mo ngayon? Ang babaeng iyon ay naglakas loob na walang galang sa iyo. Ngayong gabi, aalisin ko siya ng malinis. Sa bagay na ito, mangyaring magtiwala sa profesionalismo naming mga ninja. Naniniwala ako sa iyo. Ngunit huwag munang gumawa ng padalos-dalos. Ang babaeng iyon ay ako, ang asawa ko sa pangalan lamang. Hindi siya masyadong matalino. Naging mapangahas ako. Parusahan mo ako. Pumunta ka para patayin kami. Hindi ka ba nag-research muna? Mag-iingat ako sa susunod. Miss Jiao, mag-ayos ng silid para sa kanya. Aakyat ako sa taas para tingnan ang isang bagay. Ang bobo niyang babae. Paumanhin sa abala, Miss Zhao. Walang anuman. Jiang Bei, hayop ka. Hayop ka. Hindi na ako makikipag-usap sa iyo. Anong problema? Umiyak ka ng ganyan? Kahit na wala tayong napagkasunduan noon, pero bawal kang magkaroon ng iba habang kasal tayo. Ano? Kailan ako nagkaroon ng iba? Suyuning, ano bang iniisip mo? At sinabi mo pang may dinala kang tao sa bahay. Jiao Xinyaw. Kahit na misunderstanding, ano naman itong babaeng ito? Si Matsumoto Yuki ang ibig mong sabihin. Ano? Hapon pa rin siya. Oh, galing pa siya ng Japan para hanapin ako. Jiang Bei, ang galing mo talaga sa mga babae. Ha? Gusto ko ng diborsyo. Anong ibig mong sabihin, diborsyo? Teka, hindi mo naman iniisip na pumunta siya rito para sa akin, di ba? Bastos. Hindi siya pumunta para sa iyo. Para sa akin kaya? Para talaga sa iyo. Galing siya kay Feng Xiuan, isang hitman na kinuha sa Japan. Anong ginagawa niya sa China? Hindi ko na kailangang sabihin pa, di ba? Ano? Imposible. Kung siya ay isang hitman na inupahan ni Feng Xiuan, bakit siya basta-basta papasok sa bahay mo? Akala mo ba napaka-charming mo? Mas charming ako kaysa sa inaakala mo. Kung hindi, sino kaya yung natrato ako parang delivery boy noong araw? Manahimik ka. Kanina gusto mo ng diborsyo, at ngayon ganito. Akala mo ba ako ay isang santo? Anong ibig mong sabihin? May magandang babae sa mga bisig ko, kailangan ko bang manatiling kalmado? Ikaw. Sabi mo ako ay isang magandang babae. Bumangon ka na, gising ka na. Sa maikling panahon na ito, 10 beses mo akong sinulyapan. Wala kang hiya. Yang Bai, totoo ba ang lahat ng sinabi mo kagabi? Si Feng Xiuan may koneksyon ba talaga sa Japan? Hindi lang ba iyon para pagbigyan ako? Mag-iimbento ba ako ng ganyan para pagbigyan ka? Pero ikaw, gaano ka patatagal sa kama? 9:00 na, papabayaan mo na lang ba ang kumpanya? Pupunta ako sa hapon. Mr. Yamamoto, medyo mahirap ang sitwasyon dito sa China. Malubha ang pagkakasugat ko. Ang mga ninja na dinala ko ay lahat napatay. Anong sabi mo? Buwisit. Tanga na Takeshita. Sinabi niya sa akin na driver lang siya ng delivery. Niloloko ka ni Takeshita Kenichi. Hindi man lang siya magbigay sa akin ng anumang impormasyon na nagdulot ng pagkabigo ng misyong ito. Naiintindihan ko. Talagang tuso ang mga Chinese. Mr. Yamamoto, napakalakas ng driver na iyon. Pero tiyak na hindi siya katapat mo. Para maging ligtas, pumunta ka sa China ng personal para patayin siya. Hindi pa. Mayroon akong napaka-apura dito. Hindi ako makaalis. Matsumoto-san, ngayon na ang oras para sa imperyo kung kailan kailangan ka. Mangyaring siguraduhing matapos ang iyong misyon. Naiintindihan ko. Buwisit! Matandang Soro. Huwag magmadali, magaling ka. Susunod, mag-iisip ako ng paraan, sundin mo ang itinuro ko sa iyo. At makipag-ugnayan ka agad sa kanila. Opo, Master. Bakit ka ganyan? Kanina lang sa paggawaan ng produksyon, ayos naman doon, di ba? Natatakot ako na may makapansin. Parang hindi pa sapat ang kahihiyan.
Kaya alam mo pala ang hiya. At least naging maayos ang produksyon. Bukas, ang unang batch ng mga tapos na produkto ay itatago. At saka tayo magsisimulang magbenta. Hindi ganoon kadali. Si Feng Xiuan ay haharang sa akin sa lahat ng direksyon. Hindi niya ako hahayaang madaling makuha ang feedback ng merkado at kita sa benta. Ano ang gagawin mo? Ipagpapatuloy ko ang produksyon gamit ang sarili kong pondo, ipamahagi ang gamot ng libre, at ipromote sa pamamagitan ng live streaming online. Pagkatapos, tutukan ang online sales para ihanda ang daan para sa offline. Iyan ay napaka-risky, di ba? Jiang Bei, hindi mo naiintindihan kung ano ang Jinwan na kinakatawan. Ito ang pangarap ng aking ina at ang gawain ng aking buhay. Kahit gaano kalaki ang panganib, ilalabas ko ito sa merkado. Ito ay tiyak na hindi maaaring mapasa kamay ng mga patent ng dayuhan. Pinagkakatiwalaan mo ba ako? Uwa. Makinig ka sa akin. Pagkatapos magawa ang unang batch, ibenta ng direkta sa ating mga sariling tindahan. Hindi iyan makatotohanan. Ang aking mga channel sa pagbebenta ay hinarang ni Feng Xiuan. Jiang Bei, may solusyon ka ba? Ang solusyon ko ay, kung hindi mo malutas ang problema, lutasin ang isa na nagdudulot nito. Ano? Dahil ang iyong mga channel sa pagbebenta ay hinarang ni Feng Xiuan. Kaya alisin na lang si Feng Xiuan. Jiang Bei, huwag kang gagawa ng padalos-dalos. Wi. Sabi mo lang pinagkakatiwalaan mo ako. Jiang Bei, ano ang nangyayari dito? Ang opisina ng gobernador. Bakit nila bibilhin ng maramihan ang Jinwan? At sa ngalan ng opisina ng gobernador, magdaos ng press conference. Ang Jinwan ay uri ng gamot na kayang sirain ang dayuhang monopolyo. Magandang bagay ito para sa bansa at sa mamamayan. Hindi ba dapat suportahan ito ng opisina ng gobernador? Pero... Sige, tama na iyan. Pumasok na tayo. Naghihintay sa iyo ang lahat. Okay. Gobernador Sao, Anying ay sinabi na sa iyo tungkol kay Feng Xiuan, tama? Oo, Panginoon ng Digmaan. Nag-ayos na ako ng isang tao para ayusin ang ebidensya. Maaari naming arestuhin si Feng Xiuan anumang oras. Huwag magmadali. May gamit pa ako sa kanya. Tinawag kita para humingi ng pabor. Nasa serbisyo mo ako. Ang Qingyan Biotechnology unang batch ng Jinwan ay lalabas sa linya bukas. Ikaw, sa ngalan ng opisina ng gobernador, bilhin lahat ng mga ito. Magdaos ng press conference. Oo, aayusin ko ito kaagad. Bukod diyan, magpadala ng imbitasyon kay Feng Xiuan. Pamagitanan ang kanyang alitan kay Su Yuning. Hayaan siyang maglatag ng daan para sa paglulunsad ng Jinwan. Po? Hindi ko maintindihan. 5 taon na ang nakalipas, nasa hilagang hangganan ako. Wala akong oras para harapin ang mga peste na ito. Ngayong nasa kamay ko na sila, perpektong pagkakataon na hulihin silang lahat. Gawin mo na. Feng Xiuan, ano ang ginagawa niya rito? Sino ang mag-aakala na ikaw, isang delivery guy, ay may kakayahan pala? Aking kakayahan? Wala kang pakialam, Master Feng. Ang mga taong may magagaling na kakayahan ay madalas hindi nabubuhay ng matagal. Gusto kong makita kung gaano ka pa katagal mabubuhay. Si Mr. Feng ay may panahon pa bang mag-alala sa iba? So yuning minamali kita, meron ka palang kakayahan na makipag-ugnayan kay Governor Zhao. Hindi ko ibibigay ang Jinwan at ang patent sa iyo. Iwanan mo na ang ideyang iyan. Wala pa akong sinasabi. Hindi mo kailangang masyadong kabahan. Inanyayahan ako ni Governor Zhao dito ngayong araw upang ihanda ang daan para sa iyong Jinwan sa merkado. Magiging ganoon ka ba kageneroso? Siyempre hindi. Sinabi ko sa iyo, kahit ang Jinwan o ang patent, lahat ito ay akin. Hayop ka, traidor. Sige, huwag kang magalit. Dahil nandito si Governor Zhao, hindi siya maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Jiang Bei, may kinalaman ka rin ba ngayong araw? Hoy, bigla kong naramdaman na hindi ka pala ganoon katanga. Kailan ba ako naging tanga? Una, sa ngalan ng tanggapan ng gobernador, nais kong ipahayag ang aking pinakamataas na paggalang kay President Su ng Qingyan Biotechnology. Ang tanggapan ng gobernador ay binili na ang buong unang batch ng Jinwan na gamot ng buo at ibinigay sa Provincial Charity Association upang ipamahagi sa mga nangangailangan. Ang matagumpay na paglunsad ng Jinwan ay nakasalalay din sa malakas na suporta ni Mr. Feng. Governor Zhao, makatitiyak kayo. Ako ay ganap na makikipagtulungan. 3. Bakit ang lungkot ng mukha mo? Jiang Bei, nag-iisip ka ng sobra. Kahit na si Feng Xiuan ngayon mangako ng lahat, hindi niya iyon gagawin. Kahit personal itong hilingin ni Gobernador Zhao, gagawa siya ng dahilan para iwasan ito, pero salamat pa rin. Dahil personal itong binili ni Gobernador Zhao ngayon, naniniwala akong marami na ang nakakaalam ng pangalang Jinwan. Kaya, paano mo ako pasasalamatan?
Tigilan mo na ang kalokohan. Nasa labas pa tayo. Hindi pa umaalis ang mga reporter. Edi umuwi na tayo at Tumahimik ka. bakit ka nagkukunwaring ignorante ulit? Ano ang sinabi mo? Buwisit. Paano ako naging bobo? Kung hindi mo ako mabibigyan ng magandang dahilan. Ako'y. Sa tingin mo ba na ito ay nalutas na? Ang taong nagdulot ng problema, si Feng Xiuan, isang traidor na katulad niya, sa tingin mo ba ay pakakawalan siya ni Gobernador Zhao? Ufa. Ako ba ang magpapakawala sa kanya? Chairman Yamamoto. Siguradong nakita mo ang press conference ngayon, di ba? Itong si Feng Xiuan, naglalaro lang sa iyo. Bullshit. Hayop na ito. Hindi ko siya pakakawalan. Ang aking lakas lamang ay hindi sapat para mabawi ang Jinwan. Ang isang gamot na tulad nito ay dapat lamang sa imperyo upang mapakinabangan ang buong halaga nito. Naiintindihan ko. Bukas, personal kong kukunin ang Jinwan at papatayin si Takeshita Kenichi. Makikipagtulungan ako sa iyong operasyon. Isa pang bagay, dapat mag-ingat si Mr. Yamamoto tungkol sa nangyari ngayon, tiyak na ipapaliwanag sa iyo ni Feng Xiuan na pinilit siya. Nagpapanggap lang. Siyempre, hindi ako maniniwala sa lalaking ito mula sa Waxia. Bukod pa riyan, pagkatapos pumasok ni Mr. Yamamoto sa Haicheng, pinakamabuting huwag silang alertuhin. Nalaman ko na may dumating na hari ng digmaan mula sa Hilagang Hangganan. Ano? Tiyak ba ang balita? Oh, isa sa 4 na hari ng digmaan ng Hilagang Hangganan, Zhang Tianxing. Siya ay kasalukuyang nasa Haicheng, nagsisilbing delivery driver na naka-undercover. Bakit may isa pang delivery driver? Yung nanakit sa'yo? Iba bang tao? Hindi. Pero nalaman ko na si Su Yuning, ang delivery driver na malapit sa babaeng iyon, ay napakalapit kay Zhang Tianxing. Malamang na subordinate siya nito. Ganyan pala. Matsumoto-san, magaling ka sa pagkakataong ito. Isasama ko si Tony Kun at pupunta ako sa Waxia ng personal upang malaman ng Waxia ang halaga ng pagsubok na guluhin ako. Master, dapat patay na si matandang pagong na Yamamoto. At isasama niya si Tony Ichino. Ang lakas ng lalaking iyon ay pangalawa lang kay Yamamoto. Sa buong Japan, isang ninja na niraranggo sa nangungunang 5. Mas malakas pa kaysa sa dati kong kapatid na babae. Magaling. Lahat ng papuri ay napupunta sa iyong plano. Kung hindi dahil sa press conference ngayon, hindi naniwala si Yamamoto ng ganun kadali. Kayong mga ninja ay gusto rin ng ganitong bagay. Master, ang aking paghanga sa iyo ay parang walang katapusang ilog, dumadaloy ng walang katapusan, at parang... Tigil. Saan mo natutunan yan? Pwede ka nang umalis. Oh. Pero Master, hindi mo pa ini-inspeksyon ang aking katawan. Mayroon ba akong ginawa na hindi mo nagustuhan? Aba, pinagtitiwalaan ko ang iyong katapatan. Pwede nating laktawan ang inspeksyon. Ngayon ay maaari na nating arestuhin si Feng Xiuan. Ginoong tagapangulo, mangyaring maniwala ang aking katapatan sa imperyo at sa organisasyon. Siyempre, bakit kita pagdududahan? Takeshita, may sarili kang problema. Naiintindihan ko ng lubos. Pero Panginoong Yamamoto gene na gamot. Ngayon, sa promosyon ni Zhao Kangyu, ang mga taga-Waxia ay masyadong masigasig. Takeshita, hindi mo ba hinarang ang mga channel ng benta? Itong Jinwan, hindi ba nasa ating bulsa na? Kamahalan, hindi mo alam. Paano kung ang feedback sa mga gamot na ito makakuha ng pansin? Kahit gusto ko itong harangin, huli na ang lahat. Ngayon si Miss Matsumoto ay nasugatan. Sana, si G. Yamamoto ay pumunta ng personal sa Waxia. Kung ganoon, ako mismo ang pupunta sa loob ng 3 araw. Buwisit. Kahit may mga panlilin lang ka umakyat sa kama ni Gobernador Zhao, ano naman? Sa huli, ang Jinwan at ang patent ay pag-aari ng imperyo. Gobernador Zhao, Director Chen, paano kayo nakarating dito? May misunderstanding ba? Feng Xiuan, sumama sa amin. Zhao Kangyu, kahit na ikaw ang gobernador, hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganito nang walang ebidensya. Oh, kung gayon, papalitan ko ang titulo. G. Takeshita Kenichi. Paano mo nalaman? Wala kang pakialam dyan, dalhin siya. Kamahalan, nahuli namin si Feng Xiuan at nakuha ang kanyang telepono. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Walang madali. Nandito na si Zhang Tianxing. Magandang target siya. Naiintindihan. Siya nga pala. Mayroon ka bang telepono ni Feng Xiuan? Kunin mo, i-block mo yung numerong tinawagan mo,
Tapos patayin mo ang telepono. G. Yamamoto. Muntik na tayong maloko ng inchik na iyon. Ang mga insik ay talagang tuso. Buti na lang nauna ako. Dahil akala nila, panalo na sila. Lalaruin ko na lang. Hindi ko inaasahan na magpapadala ang China ng isang war king. Malaking problema yan. Nagpadala sila ng isang delivery guy para gambalain tayo, pero sa totoo, katuwang nila si Feng Xiyuan mula sa loob. Inaakit tayo papuntang China at hahayaan ang working na ito na tapusin tayo. Mga tusong inchik. Gusto nilang laruin tayo na parang pagong sa loob ng garapon. Tony, bantayan mo ang iyong sinasabi. Kami ay mga marangal na ninja. Ang pagong ay nangangahulugang tortoise, alam mo. Opo, G. Yamamoto. Maaari ka nang umalis. Isama mo lahat ng elite ng grupong Izumo at personal na pumunta sa China bukas. Gusto kong personal na patayin ang Northern Working na iyon. Isang nakatagong dragon ang nasa kailaliman. Gaano pa ba ako magtatago? Achoo! 2 buwan na akong nagde-deliver ng takeout. Bakit may mga tao pa rin na hindi marunong mamatay na humahabol sa akin? Chairman Yamamoto, hindi maayos ang ginawa ng ating mga tauhan. Parusahan mo po ako. Miss Matsumoto, higit mong nabayaran ang iyong pagkukulang gamit ang impormasyon. Pagbalik natin, makakakuha ka pa rin ng pinakamagandang gantimpala. Salamat, Chairman Yamamoto. Oh, nasaan na si Feng Xiyuan ngayon? Gusto ko siyang patayin ng personal. Malamang may naramdaman siya. Nakatago siya sa Governor's Mansion ngayon. Mahigpit ang bantay. Kaya pala, kanina nang tawagan ko siya. Diretso sa voicemail. Dahil nandito ka at si Tony, kahit ang Northern Working mismo ay pwedeng mapatumba. Ang galing. Hindi ko inaasahan ng ganyang kasiya siyang sorpresa. Ang ICSI Group ay magkakaroon ng pangalan sa buong mundo. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Oh, nakalimutan kong sabihin. Nasa kulungan na si Feng Xiyuan. Naresolba na. At si Matsumoto ay nasa daan na para sunduin siya. Buong araw. Nagbibiro ka ba? Alin ang maganda? Hindi ka ba titigil sa pag-uusap tungkol sa akin? Sana mag-order ka ng takeout at hindi ka makakuha ng coupon. Amo, naalala mo na sa wakas ako. Pigilan mo na ang kalokohan, bibigyan kita ng kalahating oras. Pumunta ka sa Cloud Sevilla para itapon ang basura. Amo, may mga padala pa akong gagawin. Oras ng maraming order. At gusto mo akong mag-ayos ng basura. Sobra ka na sa pagde-deliver ng pagkain, no? Kung gayon, itong grupo ng mga Japanese ninja, ako na ang bahala sa kanila. Ano? Kalimutan mo na ang kalahating oras. Darating ako sa loob ng 10 minuto. Jiangbei, pwede bang tumigil ka sa pagiging misteryoso? Malapit na tayo sa bahay. Bakit ka nagmamadali? Uy, hindi ako nagmamadali. Kalimutan mo na. Lumabas ka. Huwag mo akong pilitin na hilahin kayo isa-isa. Jiangbei, kanino ka nakikipag-usap? Jiangbei, paano sila lumabas? Hindi ba sinabi ko sa'yo? Sila ay mga ninja. Kaya talaga sila marunong ng ninjutsu. Mga trick lang na iniwanan na natin. Nagte-training sila na parang mahalaga. Mayabang, ikaw pa lang nagde-deliver. Babae, ibigay ng tahimik ang Gene 1 at ang patent. At ililigtas ko ang buhay mo. Pwede mo ba siyang iligtas din? Asawa ko siya. Matalino ka, pero sinaktan niya ang mga Izanami ninja namin. Ang haharapin niya ay kamatayan lamang. Matsumoto-san, patayin mo siya. Boy, kung mangahas kang lumaban, ngayon, hindi lang ikaw ang mamamatay dito. Kayong mga Chinese, hindi ba kayo ang pinahahalagahan ng katapatan? Ganoon lang. Ang mga Chino ay lahat duwag. Kita mo? Sa harap ng ganap na kapangyarihan. Hindi man lang sila nangahas na subukan ang pinakapayak na paglaban. Ginoong Yamamoto, tulad ng inaasahan, ikaw ang pinakamahusay na nakakakilala sa mga Chino. Matsumoto, anong ginagawa mo? Bakit hindi mo pa siya pinapatay? Pasensya na. Si Ginoong Jiang na ang aking amo ngayon. Ano ang sinabi mo? Lakas loob mong ipagkanulo ang organisasyon. Ipagkanulo ang imperyo? Hindi. Mas malinaw ko lang nakikita ang aking sarili kaysa sa iyo. Wala kang ideya kung gaano kalakas ang aking amo. Amo, ah? Paano kung tawagin kita ng ganyan ngayong gabi? Hindi pagkakaunawaan, lahat ay hindi pagkakaunawaan. Hampa, umuwi na tayo. Haharapin kita mamaya. Lintik, naloko tayo. Sino ka ba talaga? Kaya ang intelligence na ibinigay sa atin ni Matsumoto ay peke lahat. Totoo ang intelligence.
Si Zhang Tianxing ay isa nga sa 4 na hari ng digmaan ng Hilagang Hangganan. Amo, hindi naman ako nahuli, di ba? Eksaktong 20 minuto. Hindi ako nagtakda ng deadline para sa iyo. Bakit ka nagmamadali? He. Buong araw akong bumahing ng sobra kahapon. Kaya itong mga bastardong ito ang nagbabalak sa likod ko. Ano, Puno? Kung ikaw ang hari ng digmaang Hilaga, kung gayon siya, Kung gayon siya ang puno ng hari ng digmaan. kaya siya ang galing sa Hilaga. Berdugong kamay dugo. Sa Huwasiya, siya ay karaniwang tinatawag na Diyos ng digmaan. Tumahimik ka, tanga. Ako, sa karangalan ng isang dakilang samurai, hinahamon kita sa isang duelo. Oy, Puno, itong sutil na bata ay hinahamon ako. Umalis ka, hindi mo siya katapat. Sige, Puno. Ano ang tinititigan mo? Nandito ang puno ko. Bakit ako magpapasikat? Maghihintay na lang ako para linisin ang basura. Oh, nakuha ko. Dahil naglakas loob kang pumunta, manatili ka rito magpakailanman. Ang Isumo Group ay maaaring burahin. Guro, mag-ingat ka. Ito ang nakamamatay na teknik ng Isumo. Oo. Ang pag-aalala tungkol sa aking puno ay ang pinakamakalokang bagay sa mundo. Walang pagbubukod. Tinatawag ba niya akong tanga? Sabay tayong lumusog. Patayin siya. O pareho tayong madudurog dito ngayon. Para sa imperyo, para sa Isumo Group, mamamatay tayo. Paano nangyari ito? Tony, ang imperyo ay maaalala ang iyong sakripisyo. Gamitin mo ang teknik na iyan. Patayin mo siya. Igagalang ka ng bilyon-bilyon. Oo, Ginagamit niya ang Ixi Forbidden Art sa kanyang buhay, sa Diyos Ama na si Izanagi, kapalit ng kapangyarihan. Kabilidili, gamitin ang tunay na enerhiya para pakuluan ang kanyang dugo, upang sapilitang pahusayin ang sigla ng kanyang katawan. Master Zhang, malalagay ka ba sa panganib? Bantayan mo lang ang matandang iyon. Ang ganitong bagay, kahit 10 sa kanila, ay hindi sapat para sa amo. Umalis ka sa harapan ko. Huwag mo akong papatayin sa'yo. Huwag kang magsayang ng hininga. Nandyan lang ang amo ko. Sa tingin mo, makakatakas ka. Kailangang aminin na magaling ang amo. Kahit pumatay, ay napakakalma at maganda ang galaw. May natutunan na naman. Si, tama na ang usapan. Itapon mo ang basurang ito. Jiang Bei, ikaw pumatay ka ng tao. Relax. Ang pagpatay sa mga walang kwentang ito, walang magiging kahihinatnan. Hindi ako. Natatakot? Ito pala ang dati kong buhay. Hindi ko sinabi sa'yo dati, sinisisi mo ba ako? Alam ko na hindi ka ordinaryo. Hindi ko lang inasahan na ikaw pala ang taga-Hilagang Hangganan, ang Diyos ng digmaang dragon ng apoy. Tungkol sa dating kong pagkakakilanlan. Ano ang gagawin mo? Gusto kong kanselahin ang kontrata natin. Gusto mo akong hiwalayan? Hindi, ang asawa ko ay isang napakalakas na tao. Hindi ako bobo. Walang paraan na magdi-divorce ako. Gusto ko ring umasa sa'yo. Suyunin. Noong nagde-deliver ako ng pagkain, sabi mo hindi mo ako papayagang umasa kahit kaunti. Aba, iba yun oh. Amo, naayos na lahat. Ganoon kabilis? Siyempre, kung hindi, paano ako makakapanood ng drama dito? Hehe. Ikaw pala, Miss Zhao, amo. Anong ginagawa mo? Tianxing, anong ginagawa mo dito? Hindi ka ba nasa Hilagang Hangganan? Tianxing, tinatawag mo siyang amo? Kaya, siya ay... Tigilan mo na ang pagpapanggap. Ang tatay mo ay sinabi na sa'yo ang tungkol sa pagkakakilanlan ko, di ba? Tianxing, paano kayo nagkakilala ni Miss Zhao? Sa mga nakaraang taon, si Miss Zhao ay ilang beses nang pumunta sa Northern Frontier. Sayang lang at wala ka sa kampo o nasa pag-iisa ka. Kami ang nag-aliw sa kanya. Miss Zhao, sa pagdaan ng panahon, nagkakilala kami. Ang may-ari ng Cloudtop Villa ay isang misteryo. At ang apelyido ni Zhao Xingyao ay Zhao. At alam na niya ang pagkakakilanlan ni Jiang Bei, bago pa man. Maaaring siya ang anak ni Gobernador Zhao. Kaya naman si Gobernador Zhao ay sumusunod sa utos ni Jiang Bei. Tulungan mo ako. Zhao Xingyao, matagal na ba niyang nagustuhan si Jiang Bei? Ganyan pala. Bakit ka pumunta sa Northern Frontier para makita ako? Amo, hindi ganyan ang pagtatanong. Miss Zhao, isang dalaga sa kanyang 20s, naglakbay ng libu-libong milya para makita ka, para lang masulyapan ka. Ano pa kaya? Naiintindihan ko.
Pero, Miss Zhao, kung gusto mong sumali sa militar at sumali sa Flame Dragon Guard, dapat kang umasa sa sarili mong pagsisikap. Ano? Hindi sa pamamagitan ng paggamit ng aking koneksyon para makapasok sa Flame Dragon Guard. Ako, hindi ko. Amo, tigilan mo na. Gusto ka ni Miss Zhao. Ano ang sinabi mo? Totoo ba iyan? Ako, 5 taon na kitang gusto. Bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Jiangbai, hindi ko na kayang makinig. 5 taon nang gusto ka ni Miss Zhao. Ilang beses kanyang hinanap. Nagkita ba kayo? Sa tingin ko, oo. Hindi pa. Ang delikado ng Beijing. Mas alam natin iyan kaysa kanino man. Pero sa loob ng 5 taon na ito, 12 ng beses pumunta si Miss Zhao. Ako ang unang nagustuhan ka. Malinaw. Pero noong makarinig ako ng balita tungkol sa'yo, kasal ka na sa iba. Pero hindi pa tayo nagkikita noon. 5 taon na ang nakalipas, nailigtas mo si Miss Zhao. Wala siyang malay noon at hindi kanya nakita. Pagkagising, likod mo lang ang nakita niya at hindi kanya makalimutan. Hoy, totoo namang itong bagay na ito. Gusto rin kitang payuhan. Sure. Sino ang mag-aakala? Ano ba talagang gusto mong sabihin? Ano pa bang masasabi? Karma lang lahat iyan. Aakyat ako para ayusin ang ilang bagay sa kumpanya. Mauna na kayong mag-usap, Jiangbai. Umakyat ka na rin agad. Sige, ma'am. Ingat. Gabi na. Babalik na rin ako sa kwarto. Miss Zhao, ingat din po. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Amo, ang pag-ibig ng isang dilag ay pinakamahirap tanggapin at 5 taon na ganap. Kaya, ano ang balak mong gawin? Paano ko malalaman ang gagawin? Pero sa palagay ko, ang mga matatanda ay hindi gumagawa ng maraming pagpipilian. Hindi ka ordinaryong tao. Master. Gusto mong maging pangatlong babae? Hindi pwede. Mahaba-haba pa ang lalakbayin mo. Tumahimik ka. Problema sa pag-ibig. Problema sa pag-ibig. Amo, parang nagsisimula pa lang ang problemang ito.